Si Shugan ay isang cold pogi na batang lalaki na may supernatural na kapangyarihan na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas sa mundo. Sa ngayon, siya ay nasa isang pakikipagsapalaran upang iligtas ang mundo, at nakatayo sa tuktok ng pyramid sa entablado na Zero, na napapalibutan ng milyon-milyong undead na mga zombie, mga kalansay, at mga halimaw na naruroon upang tapusin ang kanyang buhay. Habang nagsimulang tumakbo ang mga halimaw patungo sa kanya tulad ng paghabol sa akin ng mga lalaki, tinawag niya ang kanyang pusa na si Waikoy para umatake at pagkatapos ay i-activate ang kanyang elemental atomic buff. Bago dumiretso sa mga kalaban at tapusin ang mga buhay ng halimaw, sumugod siya sa gitna na may dalawang blade sa kanyang mga kamay, at iniisip kung ilang araw na ang nakalipas mula nang simulan niya ang labanan para protektahan ang pyramid na ito. Sa sandaling iyon, pinaulanan siya ng mga undead archer ng isang fleet ng mga arrow, ngunit tumalon siya at iniiwasan itong lahat. Pagkatapos ay nagsisimulang tapusin silang lahat at binabawasan ang kanilang mga numero. Habang tumatakbo at tila nababalisa, napagtanto niya na ang ilan sa mga undead ay pinagsama sa napakalaking halimaw, at siya ay napapalibutan ng isang malaking grupo ng mga ito. Habang nasa pwesto ang lahat, umupo siya at inactivate ang kanyang ultimate move Thousand Graves, at ipinatawag ang malalaking gravestones na may light magic. Pinupuksa ang marami sa kanila, at pagkatapos ay tumalon pababa upang ipagpatuloy ang kanyang pagpuksa sa mga halimaw. Ngunit hindi palaging ganito kagaling at kalakas si Shugan. Upang malaman kung paano siya nakarating sa puntong ito, kakailanganin nating bumalik sa isang buong taon sa panahon bago umatake ang mga halimaw. Noon, si Shugan ay walang iba kundi isang kasuklam-suklam, laging nababalisa, ulilang lalaki na namuhay ng mag-isa at nag-aral sa isang elite na high school na ginawa sa libingan ng mga bayani, at pumasok siya dito para may magawa sa buhay. Naisip niya na ang kanyang buhay ay hindi magkakaroon ng anumang saysay tulad ng lahat ng mga bidang lalaki sa ibang anime. Ngunit nagbago ang kanyang mga bagay nang malaman niya na ang Egyptian prince ay humingi ng $100,000 para makatakas siya sa kanyang bansa, at nangako na bibigyan niya siya ng 10 bilyong dolyar na ibibigay ng isang misteryosong matanda. Nag-iwan siya ng 10 bilyon yen para gastusin sa mga online games. Ang ating mahirap na bida ay nag-aaral sa Shimo Private Academy, at nakatira sa boy dormitory sa campus. Lumabas ang kanyang mga magulang upang kumuha ng gatas at hindi na bumalik, kaya kinailangan niyang lumaki ng mag-isa habang nagtatrabaho sa lahat ng uri ng kakaibang trabaho upang suportahan ang kanyang sarili. Ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang mga araw sa pagtatrabaho ng mga part-time na trabaho, at inaapi ng karamihan na hindi gusto ang kanyang pagkagumon sa paglalaro. Isang umaga ng tag-araw habang nagtatrabaho siya bilang lifeguard at naglalaro ng mga video games sa gilid, may ilang mga lalaki na lumapit sa kanya at nagtanong sa kanya kung nakakita ba siya ng may pink na buhok na babae or hindi. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang kanilang sinasabi, at sinabi nila sa kanya na dapat siyang maging mapagmasid bilang isang lifeguard. Sinabi ni Shuga na hindi siya marunong lumangoy at naglilinis lang siya ng pool. Kaya nagpa siya ang isa sa mga lalaki na maging bad boy, at itinapon ang kanyang pusa na si Waikoy sa pool at sinabihan siyang linisin ito. Agad na tumalon si Shugan upang iligtas ang kanyang pusa ngunit nalunod siya kasama niya. Sa susunod na pagdilat niya, napadpad siya sa sahig sa tabi ng pool kasama ang kaibigan niyang si Randy na naghihintay sa kanyang paggising. Tinanong niya ito kung nailigtas niya ito, ngunit sinabi ni Randy na sa oras na dumating siya, nailigtas na siya sa tubig, at ang nagligtas sa kanya ay si Rika. Si Rika ay ang nag-iisang anak na babae ng Vice President ng Godgrave Tech Company, na isa sa pinakamalaking game development at mga kumpanya ng electronics sa bansa. Siya ang pinakamayaman, pinakamatalino, at pinakamagandang babae sa paaralan, na may linya ng mga lalaki na laging nanliligaw sa kanya handang maging kanyang jowa. Ngunit bago tayo magpatuloy, sandali lang nating pahalagahan ang katotohanang sinabi sa kanya ni Randy ang lahat ng ito, habang hawak ang kanyang kasintahan sa kanyang mga braso na parang wrist guard, at mukhang kamukha niya si Dingdong Dantes. Iniisip ni Shugan ang huling bagay na natatandaan niya bago malunod, at naalala ang pagligtas ng isang dilag na kulay pink ang buhok at nabalisa siya dahil dito. Isang gabi habang nagtatrabaho bilang isang security guard, nakakita siya ng dalawang magpartner na nagsisikap na gumawa ng ninja move sa sementeryo sa tabi ng campus ng paaralan. Tinanong niya ito kung maaari siyang sumali, ngunit sa huli ay natakot sila at naging malungkot sa pagkawala ng isa pang pagkakataon na makagawa din ng ninja moves.
Pagkatapos linisin ang kalat sa likod nila, umupo siya sa tabi ng poste ng lampara kasama ang kanyang nakagawiang setup sa paglalaro kung saan siya nagnanakaw ng kuryente para maglaro ng buong gabi. Ang larong Dungeon Sentry ay ang susunod na pagtatangka ng Blizzard Company na nakawan lahat sila ng pera, at pinansyal na hinaharap sa pamamagitan ng paggawa nitong isang pay-to-win MP na nakabatay sa kasanayan, at si Shugan ay nakafocus tungkol dito bilang siya ay isang bihasang gamer. Gabi-gabi na nilalaro ni Shugan ang larong ito mula noong araw ng paglabas nito, at gumawa ng higit pang mga antas kaysa kinakailangan upang maalis ang mga yugto ng endgame. Nang walang limit sa mga level, gumaganap na siya ngayon bilang isang level 180 na karakter na pinangalan ng Gwyn habang walang ibang suot kundi isang vest scarf, at Andy at isang helmet sa kanyang ulo. Sa gitnang high-grade na kagamitan, siya ay naging isang alamat sa laro na kayang labanan ang level 99 Ultimate Dragon sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang kanyang sandata. Iniisip ng lahat na siya ay talagang cool, ngunit sa katotohanan, siya ay isang mahirap, lalaki na walang pera na ginagastusan ang kanyang paboritong laro. Kaya gina-grind niya ito buong gabi na parang walang ibang magawa sa buhay. Pagkatapos tapusin ang Ultimate Dragon, nagpa siya siyang suriin ng isang bagong piitan para ito ay magalugad. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, may narinig siyang pink-haired cutie na tumatakbo habang sumisigaw dahil hinahabol siya ng isang mushroom monster. Ginagamit niya ang kanyang water spell sa halimaw, ngunit hindi ito gumagana dahil alam ng lahat na mas malakas ang grass type laban sa water type na Pokemon. Nagpa siya si Shugan na ipakita ang kanyang mga kakayahan, at tumalon gamit ang kanyang ice at pisikal na pag-atake at madaling tinalo ang halimaw. Matapos mailigtas, lumapit sa kanya ang batang babae at ipinakilala ang kanyang sarili bilang level 11 player na tinatawag na Ray, at tinanong siya tungkol sa kanyang gamang ID. Pero bago pa man siya makapagsalita, na-off ang kanyang computer, at tumangala siya para makitang nawawala na ang mga cable sa poste ng lampara. Pagkatapos nito, tinitingnan ni Weikoy ang kanyang amo, habang nagpa siya si Shugan na umakyat sa poste ng lampara upang ayusin ang mga cable. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang may kulay rosas na buhok na babae sa paaralan, na muling binuksan ang mga bintana ng kanyang silid sa dormitoryo ng babae, na nasa kabilang panig ng dingding ng sementeryo. Sinimulan niya itong titigan na sobrang nabibighani, ngunit ibinagsak siya ng kaibigan ni Rika na si Maya sa poste sa pamamagitan ng paghagis sa kanya ng unan, sa pag-aakalang siya ay isang kitakot-takot na stalker. Kinaumagahan habang nililinis ang mga bintana ng paaralan bilang isang part-time na trabaho, nakita niya si Rika na nakaupo sa bench kasama ang kanyang kaibigan habang naglalaro ng paborito nitong laro sa kanyang laptop. Sumilip siya sa screen at napagtanto na siya ang taong nasa likod ng level 11 na si Ray na iniligtas niya kagabi, at talagang nasasabik siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ito ay isang tunay na cute na babae sa likod ng isang in-game na kaibigan sa halip na isang makulit na lalaki na nasa 8 taong gulang. Pagkatapos, nahuli siya ni Randy na nakatitig kay Rika na parang siya sa kanya at sinabi sa kanya na ayos lang ang umibig. Dapat niyang malaman na siya ay isang tao kahit na higit sa mga bituin dahil ang lahat ng tao sa paaralan ay may gusto sa kanya, kaya dapat siyang mag-ingat sa kung ano ang kanyang layunin. Mamaya sa hapong iyon habang naglalaro sa kanyang dorm room, nakatanggap si Shugan ng friend request mula kay Rika at talagang nasasabik siya sa pagiging kaibigan nito sa laro. Pagkatapos noon, sa susunod na ilang buwan, naglalaro sila ng magkasama at naging matalik na magkaibigan sa laro. Ngunit isang araw, sinabi ni Rika na nagtataka siya kung ano ang hitsura niya sa totoong buhay, at si Shugan ay nagtataka na hindi posible na maging magkaibigan din sila sa totoong buhay dahil siya ay palaging abala sa kanyang mga part-time na trabaho, at siya ay isang mahirap na estudyanteng walang pamilya, at halos nabubuhay sila sa magkaibang mundo. Nais niyang magpatuloy magpakailanman ang mga araw na ito kung saan makakasama niya ang kanyang in-game na character, ngunit magbabago ang lahat isang araw kapag umatake ang mga halimaw. Isang gabi, ang lahat ng manlalaro sa laro ay nakatanggap ng abiso na nagsasabing ang larong ito ng Dungeon Century ay ihihinto. Talagang nalumo si Shugan, at kinaumagahan ay gumagala siya sa paaralan ng walang patutunguhan dahil pakiramdam niya ay natapos na ang kanyang buhay sa pagsara ng mga server ng laro. Ang kanyang pakikipagkaibigan kay Rika ay magtatapos, at siya ay babalik sa pagiging sad boy na tulad ng dati. Ginugugol niya ang kanyang araw sa pagtatrabaho ng kanyang mga part-time na trabaho, at tila siya ay wala sa sarili at laging nababalisa hanggang sa sumapit ang gabi.
Sa kabilang banda, umupo si Vice President Yukiro kasama ang kanyang anak na si Rika at binigyan siya ng isang espesyal na kahon. Sinabi niya sa kanya na panatilihin itong ligtas, at kung may masamang mangyari, gusto niyang sundin niya ang mga tagubilin sa loob ng kahon. Tinanong ni Rika kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at sinabi niya na ito ay isang pag-iingat lamang at walang mangyayari. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yukiro na ang Dungeon Century ay natapos na ang layunin nito bilang isang prototype, at isang bagong laro na magbabago sa mundong ito ay magsisimula na. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinabi na dapat siyang malungkot dahil sa wakas ay nakahanap siya ng isang kaibigan na nagustuhan niya sa laro, at si Rika ay naging mapula na parang kamatis. Pagkatapos nito, lumabas ang kanyang ama at pumunta sa kanyang opisina upang dumalo sa ilang mga pagpupulong tungkol sa pag-anunsyo ng bagong laro. Kinagabihan, nag-login si Rika sa laro at hinihintay na mag-online din si Shugen. Habang nakaupo sa tavern, narinig niya ang tungkol sa isang nakatagong item sa laro na tinatawag na Evening Song Flower, na maaaring magbigay ng hiling ng sinuman. Ang player ay nagsasalita tungkol dito bilang isang biro, iniisip kung maaari nilang pigilan ang mga dev na isara ang mga server kung nakita nila ito at nag-iisip tungkol ito. Maya-maya, nagmamadaling pumunta si Shugen sa kanyang poste ng lampara at pumasok sa laro upang makita si Rika. Sinabi niya na isang linggo na lang ang natitira bago isara ang mga server, kaya gusto niyang gumugol ng maraming oras hanggat maaari siyang makipagsapalaran kasama siya. Uminom si Shugen ng iced coffee at sa tingin niya, isa lang siyang online na kaibigan sa isa sa mga larong nilalaro niya, at iyon lang ang ginagawa niya sa kanya. Kapag natapos na ang laro, hindi na niya ito muling makakatagpo at naging malungkot. Naglalakad sila at nag-uusap tungkol sa laro, at bago mag-log out, sinabi sa kanya ni Rika ang tungkol sa Evening Song Flower at sinabing gusto niyang hanapin ito bago matapos ang laro, anuman ang mangyari. Dahil siya ang bihasa na gamer, sinabi ni Shugen na mahahanap nila ito, at nangako silang gagawin ito bago mag-shutdown ang server. Samantala, inanunsyo ng GGT ang paglulunsad ng susunod na malaking online MMO game na tinatawag na Gravebuster. Ang mga manlalaro ay magiging Gravebusters na manghuhuli ng iba't ibang mga kayamanan na nakatago sa bawat yugto. At para sisipsipin ang kanilang mga kaluluwa, ang laro ay magkakaroon ng bagong sistema kung saan ang lakas sa pananalapi ang magiging tunay na lakas, pati na rin, sa pangkalahatan, ito ay kapitalismo, at kung ikaw ay mahirap, kung gayon ay good luck. Kung mas maraming pera ang ginugugol ng isang manlalaro sa laro, nagiging mas malakas sila. Bukod pa riyan, ang lahat ng manlalaro na magparehistro para maglaro ay makakakuha ng libreng espesyal na console na tinatawag na Keybyte, na partikular na idinisenyo para maglaro ng Gravebuster. Pagkatapos, lumipas ang isang linggo, at darating ang araw na ipinagdiriwang ng Dungeon Century ang grand finale event nito. Nag-login si Rika at hinihintay na dumating si Shugen, at tulungan siyang hanapin ang Evening Song Flower, ngunit patuloy ang pag-ikot ng orasan, at hindi siya dumarating. Sa kabilang banda, ginugugol ni Shugen ang kanyang buong araw sa pagtatrabaho sa mga kakaibang trabaho, at nakakaramdam ng kalungkutin. Samantala, ang matandang lalaki na si Yukiro ay nakaupo sa kanyang opisina at pinapanood ang kanyang laro na magtatapos bilang paghahanda para sa obra maestra ng kanyang buhay, ang Game Buster, na pumalit. Ang lahat ng mga item at currency mula sa Dungeon Century ay maililipat sa Game Buster, kaya ang mga lumang manlalaro ay magkakaroon na ng bentahe sa mga bagong dating. Ngunit ang bagay na inaasahan ni Yukiro ay para sa isang tao na mahanap ang nakatagong item bago isara ang mga server. Naglalakad-lakad si Rika sa lugar ng mga bulaklak, at nagsimulang maghanap sa paligid para sa nakatagong bagay sa kanyang sarili. Pagkatapos, ang isang malahalimaw na manlalaro ay nagngangalit at sinira ang buong kaganapan sa pamamagitan ng pagpuksa sa iba pang mga manlalaro, at pagnanakaw sa lahat ng kanilang kagamitan. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa flower field at sinalakay din si Rika. Sinusubukan niyang lumaban, ngunit ang avatar ng kalaban ay naging isang halimaw na galame, at alam nating lahat kung ano ang mga susunod na mangyayari. Samantala, nahuhuli si Shugen sa laro dahil sa isang maliit na aksidente sa kanyang daan, ngunit kalaunan ay nakarating din sa harap ng kanyang computer at nag-login. Pumunta siya sa tavern upang hanapin si Rika, ngunit ang lugar ay nawasak. Mula sa isang naka-record na mensahe, nalaman niyang si Rika ay nagpa siya na hanapin ang Evening Song Flower. Tumakbo siya sa nawasak na bayan at kalaunan ay nakarating sa Evening Song Flower, at nakita niya si Rika na nakahandusay sa sahig na wala na ang lahat ng magarbong gamit niya.
Binuhat siya nito sa kanyang mga bisig at malungkot na tumingin sa ibaba na may luha sa kanyang mga mata, habang humihingi ito ng tawad dahil hindi niya mahanap ang bulaklak para sa kanya habang hawak ang isang nakabaluktot at bali na bulaklak sa kanyang mga kamay. Ang mga luha ni Shugan ay pumapatak sa bulaklak, at bigla itong nagniningning at namumulaklak sa isang evening songflower. Pareho silang tumitingin dito ng may pagkamangha, ngunit pagkatapos ay hinawakan ng galamay na halimaw si Rika at binuted ang kanyang katawan, na ginawa siyang unang miyembro ng Donut Gang. Samantala, bumagsak si Shugan na may hawak na evening songflower habang nagsara ang mga server, at ang laro ay nagtatapos magpakailanman. Sa kabilang banda, isang may pulang buhok na babae ang naglalakad sa loob ng gusali ng GGT at pumasok sa silid ng matandang si Yukiro. Umupo siya sa kanyang mesa na may armas na nakatutok sa kanyang kalbo na ulo, at sinabi na dahil katrabaho niya ito, malulungkot siyang tapusin siya. Tinanong siya ni Yukiro kung nagpapanggap ba siya bilang isang magnanakaw na nagkataong dumaan, at tapusin siya at tinawag itong hindi makatarungan. Tinanong pa niya siya kung ito ba ay ideya ni Pangulong Ling, at sinabing ito ay tiyak na parang isang pangatlong baitang ideya na kanyang may isip. Pagkatapos ay tinanong siya ng babae kung hindi niya sasabihin sa kanya kung paano buksan ang tomb, at sinabi sa kanya ni Yukiro na hindi niya ito sasabihin at pagkatapos ay sinabi na hindi niya tutulungan ang mga grave robbers na tulad nila. Kasabay nito, tinawag ng babae ang kanyang pangalan at tinukoy siya bilang gravekeeper at pinasalamatan siya sa lahat ng kanyang serbisyo bago siya inatake. Kinaumagahan, naglakad si Shugan patungo sa paaralan dala ang kanyang sirang bisikleta at napansin niya ang kanyang pusa na tumatakbo sa hamog. Tinawag niya ito at nakita niyang hawak ni Rika ang pusa sa kanyang mga bisig at hinahaplos ito. Tahimik siyang dumaan sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Rika na siya ang nagpo-protekta sa kanya sa laro sa lahat ng oras na ito, at nagtanong kung papayagan niya itong magpasalamat sa kanya. Sinabi ni Shugan na hindi siya karapat-dapat dahil wala siyang nagagawa sa mga mahahalagang bagay, at hindi siya dumating sa oras tulad ng ipinangako. Sinabi ni Rika na ayos lang at nagtanong kung paprotektahan niya siya sa bagong laro, ang Grave Robber. Siya ay nagiging talagang nasa sabik na marinig ito, at sinabi na gagawin niya ito at sa huli ay nasira ang hawakan ng kanyang bisikleta, at napatawa niya si Rika na halos may iyak-iyak pa. Kinaumagahan, ang gusali ng GTT ay napapalibutan ng mga sasakyan ng pulis at barikada habang iniimbestigahan nila ang kaso ng pagpaslang kay Vice President Yukiro. Laking gulat ni Shugan nang malaman niya ito mula kay Randy sa kanyang klase, at tumakbo siya patungo sa dormitoryo ni Rika dahil kakasawi lang ng kanyang ama. Nakasalubong niya si Maya sa pintuan, at sinabi niya sa kanya na may ilang mga tao mula sa kumpanya ang dumating ng mas maaga upang sunduin siya dahil maraming mga papeles at mga pagsasaayos na gagawin para sa libing, kaya matagal siyang mawawala. Sa oras ng libing, naawa ang mga tao sa sinapit ng babaeng si Rika, at ang mga alingaw-ngaw ay umiikot din na ang matanda ay nagkaroon din ng malaking utang. Ang kaso ng pagpaslang ay umabot sa malaking channel ng balita, at ang Pangulo ng GGC na si Ling ay nagsagawa ng isang pampublikong anunsyo, at sinabi na hindi sila uupo ng mahinahon hanggat hindi nila nahuhuli ang pumaslang, habang ang may pulang buhok na pumaslang ay nakatayo sa parehong entablado sa likod ng mga kortina, at tumitingin sa kanyang pagsisinungaling sa publiko. Sa kabilang banda, si Shugan ay tumitingin sa mga balita sa net, at habang tinitingnan ang larawan ni Yukiro, nag-flashback sa kanya ang pakikipaglaro sa kanya noong siya ay maliit at sinabi na kilala niya siya mula sa isang lugar. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ni Rika si Shugan para bisitahin siya sa kanyang bahay. Pagkatapos makipagpalitan ng mga pagbati, inilabas niya ang lilang kahon at ibinigay sa kanya na may kasamang sulat sa ibabaw nito. Kinuha ito ni Shugan at nagsimulang magbasa, at nalaman na ito ay isang liham ng kanyang ama na si Yukiro na nag-uutos sa kanya na ibigay ang kahon kay Shugan. Binuksan niya ito upang makita kung ano ang nasa loob, at nakita niya ang isang kibay sa loob nito. Inilagay niya ang kanyang daliri sa screen, at nagsimula ito ng pagkakasunod-sunod ng pagkakakilanlan at nilog-in siya bilang Sujan, at sinabihan siyang maghintay habang nagsisimula ang system. Nagtataka sila kung bakit gusto ng matanda na magkaroon siya ng console na ito, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rika na hindi talaga siya ang biological na anak ni Yukiro. Siya ay inampun noong siya ay napakabata pa, at walang alam tungkol sa kanyang tunay na ama. Maya-maya lang, may pumasok na itim na kotse, at dumating ang katulong niya at sinabi sa kanya na may mga bisita siya.
Nagdahilan si Rika at lumabas, at nakita ang dalawang lalaki na nagtatanong sa kanya kung siya ay anak ni Yukiro. Samantala, naglulod ang system sa kibay ni Shugen, at kinuha niya ito upang makita kung tungkol saan ito. Tumingin siya sa screen at nalaman na mayroon na siyang 10 bilyong yen sa kanyang account sa laro, at sa tingin niya ay maaaring ito ay isang pagkakamali. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumugtog ang isang recording, at ito pala ay galing sa matandang si Yukiro na nagsasabing siya ang lalaking nagpalaki kay Rika at siya rin ang kanyang tunay na lolo. Pagkatapos ay sinabi niya na maaaring hindi niya ito matandaan, ngunit ang lahat ng ito ay totoo, at ang dahilan kung bakit niya iniwan sa kanya ang mana na ito ay dahil gusto niyang gamitin niya ang perang ito upang sila ni Rika ay mamuhay ng maligaya magpakailanman. Si Shugen ay nagsimulang mamula tulad ng isang kamatis, at nagsimulang mangarap na si Rika ay kanyang asawa, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Yukiro na may isa pang mahalagang bagay na dapat niyang malaman din. Ang mga tunay na magulang ni Rika ay magkaibigan na may parehong layunin, ngunit ang mga kaaway ay unang nakarating sa kanila at tinapos sila. Kaya naman inampun niya si Rika bilang sarili niyang anak para protektahan ito. Pero ngayong wala na siya, gusto niyang gamitin niya itong mana para protektahan siya. Sa sandaling iyon, narinig ni Shugen si Rika na sumisigaw mula sa labas, at nakita niyang pinipilit siya ng dalawang lalaki na pumasok sa kotse, at sinasabi sa kanya na kailangan niyang sumama sa kanila sa opisina upang bayaran ang napakalaking utang na iniwan ng kanyang namayapa na ama. Tiningnan iyon ni Shugen at tumakbo pababa, at sinabihan silang tumigil kaagad. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang tumakbo patungo sa kanila, handang ihagis ang mga kamay, iniisip na mananalo siya dito gamit ang kanyang pisikal na lakas. Ngunit sinipa lang siya ng isa sa mga lalaki na pagkatapos ay lumakad, at inatake siya sa lupa na parang isang piraso ng basura. Nang makitang inaatake ang kanyang kalunos-lunos na katawan, talagang nalungkot si Rika at sinabi sa kanila na sasama siya sa kanila at gagawin ang anumang gusto nila. Nang huminto ang lalaki sa pagsipa sa kanya, hinawakan ni Shugen ang kanyang paa at nagmakaawa sa kanya ng higit pa, ibig kong sabihin, sinabihan niya silang huminto at sinabing babayaran niya ang utang para sa kanya. Nalaman niya na ang utang ay 500 milyong yen, at nagsimulang tumakbo sa itaas upang kunin ang pera mula sa kanyang kibay. Ngunit pagkatapos ay nalaman niya na ang in-game na pera ay hindi maaaring palitan ng totoong pera. Hindi ko alam kung bakit nakakagulat ito para sa kanya, ngunit nagulat siya sa katotohanan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Rika at dumungaw siya mula sa bintana upang makita siyang dinadala sa itim na kotse, habang pinasasalamatan niya ito sa pagsisikap na tulungan siya sa kabila ng pagiging mahirap dati. Habang lumalayo ang kotse, nagsimula siyang umiyak at iniisip ang tungkol sa ngiti ni Rika at ang oras niyang nakikipaglaro sa kanya sa laro, at ang katotohanan na halos makuha niya ang mga pagpapala ng kanyang nasawi na ama upang pakasalan siya. Sa lakas ng loob at matinding pagnanais na mailigtas si Rika, nagpasya siyang habulin sila sakay ng kanyang bisikleta. Sinabi ng mga lalaki sa kotse, buti na lang na inatake nila si Shugen at dapat ay naibalik na ito sa kanyang tamang katinoan. Pero maya-maya ay narinig nila siyang nakikipagkarera sa likuran nila sa kanyang bisikleta, habang sumisigaw ng pangalan ni Rika na parang nagngangalit na hayop. Ibinaba ni Rika ang bintana at ibinalik ang tingin sa kanya. Sinabi niya na ililigtas niya siya anuman ang mangyari, at sinabi ni Rika na hihintayin siya nito. Ngunit pagkatapos, ang driver ay nainis sa kanilang pag-iibigan at pinindot ang preno upang siya ay makarating sa harap ng kanilang sasakyan. Pagkatapos, tinamaan siya ng mga ito mula sa likod at natambo si Shugen sa kanyang bisikleta. Napakunot noo si Rika sa kanyang upuan sa kawalan, habang ang dalawang lalaki sa loob ay nagtatawanan sa pagtatangka ni Shugen. Ngunit pagkatapos ay biglang nag-teleport sa kotse ang isang nakahod na lalaki at nagulat silang lahat. Tinanong ng driver kung sino siya, at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Shiro at ginagamit ang kanyang kakayahan upang tapusin silang dalawa, at pagkatapos ay nabangga rin ang kanilang sasakyan. Lumapit si Shugen sa kanya at tinanong kung sino siya, at kung ano ang ginawa niya kay Rika. Sinabi ni Shiro na mayroon siyang mensahe para sa kanya, at ibinahagi na hihintayin siya ni Tenmo sa Gravebuster. Pagkatapos ay nawala siya sa eksena tulad ng aking ex bago sumabog ang kotse. Kalaunan ng gabing iyon, nahiga si Shugen sa kanyang kama sa kanyang silid at sinubukang i-activate ang game console, ngunit hindi ito gumana sa ilang kadahilanan. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniisip ang lahat ng nangyari sa ngayon, at nagtataka kung tungkol saan ang larong ito na Gravebuster na nilikha ni Yukiro.
Bukod doon, napaisip siya kung sino ang lalaking iyon, at saan niya dinala si Rika. Ang lahat ng mga tanong na ito ay bumabaha sa kanyang isipan, at siya ay nababahala sa mga iyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang kibay ay nagsimulang nagniningning na berde, at isang may berdeng buhok na dilag na may magandang figure ang nasemon sa ibabaw niya. Nagulat siya at tinanong siya kung sino siya at bakit siya naririto. Sinabi niya na siya ay si Twinnie at nandoon siya dahil tinawag siya nito bilang kanyang Panginoon. Sinabi ni Suga na maling kwarto ang pinasuokan niya, ngunit sinabi ni Twinnie na hindi siya nagkakamali at pagkatapos ay i-teleport silang dalawa sa loob ng Gravebuster sa stage sa 34. Pagkatapos ma-teleport, tumingin si Shugan sa paligid at iniisip kung Gravebuster ito at pagkatapos ay tumingin sa kanya, nahihilo sa lupa. Sa sandaling iyon, nabalot siya ng usok at nag-transform sa dalawang maliliit na cute na nilalang, at iniisip ni Shugan kung iyon ang tunay niyang anyo. Samantala, 3 pang manlalaro ang lumabas sa parehong entablado ngunit malayo kay Shugan. Naghahanda silang pagnakawan ang kayamanan at simulan ang paggalugad sa lugar, habang pinipindot ni Shugan ang Twinnie sa paligid na nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, isang napakalaking nilalang na mala pyramid ang lumabas sa buhangin at nagtanong kung sino ang nakagambala sa kanyang pagtulog. Sa pamamagitan nito, nai-teleport tayo sa intro scene ng laro at nalaman ang tungkol sa mito ng paglikha. Noong unang panahon, nilikha ng isang makapangyarihang Diyos ang mundong ito. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang lumikha ng maraming iba pang mga buhay at talagang napagod. Sa lahat ng bagay, nagpasya siyang pumunta sa walang hanggang pagkakatulog sa loob ng Imperial Tomb. Ang kanyang kasawian ay nag-iwan ng isang dakilang kapangyarihan, at ang kanyang pangalan ay Goddess Bingo. Bumalik sa lokasyon ni Shugan, ang hitsura ng napakalaking pyramid ay nagpapatakot sa Twinnie, at sila ay bumaling sa kanilang mga digital na bersyon at pumasok sa loob ng kanyang kibay. Pagkapasok, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang ang mga gabay ng larong ito, at sinabihan siya ng good luck bago tumakas. Narinig ito ng pyramid at sinabing hindi niya siya pakakawalan, at ngayon ay susubukan niya siya upang makita kung siya ay karapat-dapat na maging isang libingang tagapag-alaga. Ang kanyang misyon ay itakwil ang sinumang nanghihimasok sa tabi niya, at protektahan ang yugtong ito mula sa kanila. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at napansin si Shuga na lumalayo, sinasabing naging masalimuot ang kanyang buhay dahil sa kanyang walang laman na pag-iisip. Sinabi ni Shuga na wala siyang oras para sa lahat ng bagay na ito, ngunit pagkatapos ay sinabi ng pyramid na nangangahulugan ito na wala siyang pakialam kay Rika at ayaw siyang iligtas. Sinabi niya na kung hindi siya makapasa sa pagsusulit, hindi niya ito iligtas, at ito ay talagang nagpapagalit kay Shugan. Lumingon siya para tanungin kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sa sandaling iyon, isang napakalaking sinag ng enerhiya ang dumaan mula sa kanyang likuran at pumunta sa pyramid, halos hindi pinipigilan ang napakalakas na pag-atake na bigla na lang nailunsad. Sa kabutihang palad, ang pag-atake ay nakaligtaan ang target nito at lumipad patungo sa pyramid, at tinanong ni Shugan kung ano iyon. Sa kabilang banda, nakikita natin ang 3 manlalaro mula kanina na nakatutok sa pyramid mula sa malayo. Sinabi ng magandang blondie na babae sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki at sniper Eugene, na sila ay hindi natamaan ngunit ang susunod ay tiyak na tatama na. Pagkatapos nito, sinabihan niya ang maliit na batang babae, si Farsa, na magpatuloy at kumilos bilang isang kaguluhan para sa mga kaaway. Bumalik kay Shugan, sinabi ng pyramid na nagsimula ng umatake ang Tomb Raiders, at dapat niyang talunin ang mga ito kung gusto niyang makapasa sa pagsubok na ito. Sinabi ni Shugan na okay, at pagkatapos ay sinabihan siyang magsimula na. Sinabihan siya ng pyramid na maghanda. Pagkatapos nito, nag-shoot ito ng berdeng laser sa lupa at tinawag ang isang magandang pas ang babae na nagngangalang Sasha. Siya ang nagkatawang tao ng disyerto, at pagkatapos na ipatawag, lumingon siya sa lalaki at tinanong siya kung siya si Shugan. Kapag nakumpirma niya ang katotohanan, sinabi niya na siya ay naghihintay para sa kanya at tumalon sa kanya tulad ng isang sorrow, at mas nilapitan pa ito lalo. Nasa sabik si Shugan, ngunit pagkatapos ay nawala ang lahat nang magsimula siyang makakuha ng isang flashback na eksena, at naaalala ang isang lumang alaala mula sa pagkabata nila ni Yukiro, mula noong ibinigay niya sa kanya ang kanyang red scarf. Naalala niya na si Yukiro pala talaga ang lolo niya and nagsimula siyang maging emosyonal. Sinabi ni Sasha na nagawa nilang masira ang selyo sa kanyang mga alaala at naging tunay na masaya.
Sa sandaling iyon, nagsalita din ang Pyramid at sinabing oras na upang ibunyag ang kanyang tunay na anyo. Biglang bumukas ang itaas na bahagi ng pyramid, at mula sa loob, lumabas si Yukiro habang lumulutang sa isang air tube. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kanyang lolo, at sinabi na habang marami siyang pagkakakilanlan sa totoong buhay, ang kanyang nag-iisang tunay na pagkakakilanlan ay palaging siya ang lolo ni Shugen. Sa sandaling iyon, ginamit ni Feb ang kanyang card summon ng ability, Steep A Heart, at nagpapadala ng grupo ng mga kasuklam-suklam na insekto patungo sa pyramid. Samantala, naglulunsad si Farce ng isang grupo ng mga pagsabog sa lokasyon gamit ang kanyang sumasabog na espada, at pagkatapos ay sumakay sa isa sa mga alupihan patungo kay Shugen. Iniisip nilang lahat ang kayamanan at mga gantimpala na kikitain nila mula sa yugtong ito, at sinabing yayaman sila pagkatapos nito. Naghahanda silang mag-shoot ng isa pang energy beam sa pyramid. Samantala, ipinaliwanag ni Yukiro na siya ang data na nasave ng totoong Yukiro sa larong ito bago masawi sa totoong buhay. Tumakbo silang lahat sa loob ng pyramid, at dinala siya ni Yukiro sa sabungan ng guardian na partikular na ginawa para sa nakatagong yugtong ito, ang higanteng guardian na Yukiro 34. Pagkatapos ay inihanda niya ang higanteng mag-activate at hinihintay ito, habang sinasalakay ni Farsa ang pyramid gamit ang isang malakas na sumasabog na slash attack mula sa kanyang espada at hiniwa ito sa kalahati. Ngunit lumalabas na, sa katotohanan, ang pyramid ay nagbukas lamang upang ipakita ang tunay na higanteng tagapangalaga mula sa ilalim ng lupa. Agad na lumabas ang Guardian Giant, sinisira ang ilang centipedes, at pinatakot si Farsa sa kanyang malaking enerhiya. Sa kabilang banda, nagising si Rika mula sa isang bangungot kung saan nabigo niyang iligtas si Shugen mula sa pagkalunod noong isang araw, at natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa isang selda kasama ang isang babae na nagbabantay sa kanya. Binigyan siya ng babae ng damit at sinabihan siyang maghanda para sa paglilinis. Pagkatapos, dinala niya siya sa isang lawa kasama ang isang pares ng mga sirena na tumutulong sa kanya na maligo. Bumalik sa larangan ng digmaan, sina Shugen at Sasha ay nasa loob ng Guardian Giant, ngunit sila ay hindi pa rin maaasahan tulad ng nasa labas sila, na walang ideya kung paano ito makokontrol. Inatake sila ng mga alupihan, at iniisip ni Farsa kung paanong ang lahat ng ito ay isang malaking piraso ng metal na basura. Samantala, sina Shugen at Sasha ay nahihirapan sa pag-atake sa lahat ng mga pag-atake, at naisip ni Yukiro ang pinagmulan ng mundo at ipinaliwanag na ang Tomb Guardians at Tomb Raiders ay nakipag-away sa puntod ng Diyosa sa loob ng mahigit 1,000 taon na ngayon. Ngunit sa orihinal, magkaparehong kapangyarihan ang magkabilang panig. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga Tomb Guardian ay umiiral upang kontrahin ang mga Tomb Raiders na gustong magpalaganap ng pagkawasak at makuha ang kapangyarihan ng Diyosa para sa kanilang sarili. Tungkulin nilang protektahan ang mga tomb, ang kapangyarihan, at ang mundo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bilang ng mga Tomb Guardians ay patuloy na bumababa hanggang sa punto na ngayon ay wala pang isang dakot. Samantala, tapos na si Eugene na i-charge ang kanyang canyon at inatake ang isa pang napakalaking laser beam sa Guardian Giant, na pinamamahala ang ibagsak ang isang binti nito. Bumagsak ang higanti sa lupa, at nag-aalala si Sasha tungkol dito, ngunit mukhang may plano si Shugen. Sinabi niya sa kanya na ilabas muna ang long-range na canyon. Pumwesto ang higanti gamit ang armas nito, habang pinangangasiwaan ni Sasha ang pakay at putukan. Iniska ni Shugen ang lugar at hinanap si Eugene at lokasyon ni Feb, at sinabihan siyang maglaan ng oras upang pantirya at pagkatapos ay atakihin sila. Sa lahat ng nakahanay, inilunsad ni Sasha ang pag-atake, at naglulunsad ito ng malakas na sinag ng pulang enerhiya kay Eugene. Nagsimula siyang sumigaw at tila nababalisa, ngunit pagkatapos ay ang energy beam ay na-deflect ng isang grupo ng mga diamond guard at bumalik para tamaan ang higanti. Ito pala ay kagagawa ni Feb, at sinabi niya na oras na para mag-counterattack at i-activate ang hypnosis card ng club. Sa pamamagitan nito, naghagis siya ng isang grupo ng mga club sa hangin, at ang spell ay pumapasok sa isip ni Sasha. Nagsisimula siyang umatake sa mga club sa himpapawid ng walang pag-iisip. Napakaraming ginagamit niya na kakayahan kaya isang shot na lang ang natitira sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Shugen sa oras at iginapos siya. Samantala, patuloy na sinasalakay ni Farsa at ng mga alupihan ang higanti, at ang ilan sa mga centipede robot ay nakapasok pa sa loob ng robot at sinimulang sirain ito mula sa loob.
Sa sandaling iyon, tinawagan ni Feb si Farce at sinabihan siyang magtago habang maglulunsad na ni Eugene ng pinakamalaking pag-atake mula sa kanyang kanyon ng enerhiya. Sa loob, lumingon si Shugen para humingi ng tulong kay Yukiro ngunit nakita niya itong nakahandusay sa lupa, humihinga sa kanyang huling hininga. Tinanong niya siya kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Yukiro na siya lang ang totoong data ni Yukiro at ngayon ay matatapos na ang kanyang oras, kaya hindi siya dapat malungkot. Sa sinabi nito, sinabihan niya si Shugen na protektahan ang puntod ni Bingo at sinabi na ang pagprotekta dito ay ang tanging paraan upang mailigtas din si Rika. Pagkatapos, sinabi niya na siya ang huli sa Tomb Guardians bago mawala sa digital after effects. Lubhang nalungkot si Shugen sa pagkawala ng kanyang lolo nang bumalik ang alaala niya sa kanya, at nagsimulang sumigaw na parang bida sa anime. Sa pamamagitan nito, ang kanyang scarf ay nagsimulang kumikinang din, na nagpapahiwatig na ang plot armor ay naka-on. Gumawa siya ng isang plano, inilagay ang Twinnie na namamahala sa paggabay sa mind-controlled shooting ni Sasha. Pagkatapos nito, sumakay siya sa isa sa mga alupihan palabas ng robot, at dumiretso kay Feb mula sa langit. Sinubukan ni Farce na abutin siya upang atakihin siya, ngunit nahuli siya sa kanyang bitag habang sinenyasan niya ang Twinnie na paputukan si Sasha sa mga club sa harap niya, at ibinaba si Farce kasama nito. Pagkatapos noon, naglalagay siya ng ilang reflective na diamond card sa daan, at ginawa ito upang ang energy beam ay sumasalamin sa mga ito at tinamaan si Feb at tinapos din siya. Pagkatapos ay tumayo si Shugen sa hangin sa ibabaw ng isa sa mga reflective card, at nababalisa si Eugene sa kanyang mga mata. Sinabi niya na akala niya ay wala na ang lahat ng mga Tomb Raiders ngunit sinabi ni Shugen na ang huling isa ay buhay pa. Kinuha ni Eugene ang kanyang canyon at iniatake ito kay Shugen, ngunit gumamit siya ng isa pang Uno reverse card at pinabalik ang energy beam kay Eugene, na tinapos din siya. Pagkatapos nito, bumalik siya sa higanti, at sinabi ni Sasha na nakapasa siya sa pagsusulit at ngayon siya ang huling Tomb Raider. Sinabi ni Shugen na nagawa niya lamang ito dahil tinulungan niya siya at ng Twinnie. Ngunit sinabi ni Sasha na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho, at pagkatapos ay nagpaalam sa kanya bilang ang kanyang layunin ay tapos na. Dahil doon, niyakap niya siya, at ang buong entablado, kasama ang higanti at Sasha, ay naglaho sa mga digital na particle, at si Shugen ay nahulog sa isang madilim na hukay ng digital void. Ngunit sa sandaling siya ay umalis, isang may kulay rosas na babaeng may armas ang lumitaw sa kanyang likuran at sinabing siya ay nagtataka kung sino ang kanyang haharapin. Ngunit lumalabas na ito ay isang mahinang lalaki lamang. Sinabi niya na hindi siya ang huling Tomb Guardian, at naghanda ng isang pag-atake at inatake niya ito gamit ang kanyang rifle. Matapos siyang ma-atake, nag-log out si Shugen sa laro at nag-teleport pabalik sa kanyang kama. Sinusuri niya ang kanyang dibdib kung may tama ng bala, ngunit mabilis itong gumaling, at bumalik siya sa normal. Pagkatapos ay tumatawag siya sa kanyang kibay, at kinuha ito para tingnan kung kanino galing. Ipinakilala ng lalaki sa kabilang linya ang kanyang sarili bilang si Tenmo ng Totems Clan, at sinabi sa kanya na hihintayin niya siya sa Gravebuster bago tapusin ang tawag. Pagkatapos nito, nakatanggap si Shugen ng isang imahe mula sa kanya na nagpapakita kay Rika na nakahiga sa kama, pakiramdam na lubos na mahina, at nagsimula siyang mag-alala para sa kanyang kaligtasan at kapakanan. Sa paglabas ng Gravebusters, ang buong mundo ay napunta na sa nakatutuwang trend na ito. Ang pagiging isang gold digger at madaming pera ay ang bagong trending na bagay, at nakakita kami ng maraming bagong pag-login na may higit sa 100 yen para makabili ng magandang gamit at gamitin ito para makuha ang atensyon ng mga babae. Kinabukasan sa loob ng laro sa Stage 35 Golden Mines, nakita namin si Feb at ang kanyang grupo na nakikipagkite sa kanilang nagpapakilalang pinuno, si Rudolph, at tinawag ang kanilang koponan na Gold Hunters. Sila ay isang pangkat ng mga manlalaro na partikular na nagtatarget ng mga newbie, at hinahabol sila para sa lahat ng kanilang mga gintong item. Naghihintay sila sa isang mainit na lugar at nagbabantay para sa sariwang biktima, at sa huli ay napupunta sa isang pangkat ng mga mukhang mga baguhan na tumatakbo sa paligid na may bagong gear. Tinalo ng taong chubby ang isang halimaw at nakakuha ng ilang ginto, at habang pinupuri siya ng lahat, lumakad si Feb palapit sa kanila kasama si Farce at sinabing nakakita sila ng isang malaking kayamanan sa isang minahan. Ngunit inaatake sila ng mga halimaw, at ngayon ay natatakot sila. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang magandang figure para pasabay ka ng mga ito, at pinasundan siya sa mga minahan.
Pagdating doon, tinanong nila kung nasaan ang mga halimaw, at sinabi niya na malamang na tumakas sila nang makita ang kanilang mga bagong gamit. Ngunit ang mga halimaw sa loob ng minahan ay umatake sa kanila at nagnakaw ng mahigit 3 milyong barya. Nang marinig ito, ang mga baguhang manlalaro ay agad na tumakbo patungo sa minahan, habang si Farce ay nakatingin sa kanilang mga walang isip na aksyon. Kapag nasa lugar na sila, ginagamit ni Eugene ang kanyang armas at kinukulong sila sa loob ng isang kulungan ng enerhiya. Sa sandaling iyon, tumalon si Rudolph at sinabing kukunin na niya ngayon ang lahat ng mayroon sila. Sa kabilang banda, pumunta si Shugen sa library ng akademya at nagbabasa ng mga bagay tungkol sa bagong laro. Nais niyang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol kay Tenmo at sa Totems Clan para makakuha ng lead kay Rika. Sa sandaling iyon, nakita niya si Randy sa silid-aklatan at sinabi na nakuha niya ang tamang tao para sa kanya, habang ipinakilala ang kanyang bagong kasintahan. Sinabi niya na sa kabila ng kanyang hitsura, siya ay isang game master at lumahok din sa close beta, habang si Shugen ay nagtataka kung ano ang nangyari sa panlasa ng kanyang kawawang kaibigan. Mula sa lahat ng pananaliksik na kanyang ginawa, nalaman niya na ang mundo ng Gravebuster ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Dark Tiger, na siyang pinuno ng isang organisasyon na tinatawag na Precious. Ang Precious ay isang napakalaking grupo ng mga mayayamang lalaki, at ginagamit nila ang kanilang kayamanan para magnakaw ng pera at mga item mula sa iba pang mga manlalaro at gamitin ang mga ito para kontrolin ang mundo. Pero kamakailan lang, may ilang grupo na umaarangkada laban sa Precious. Kabilang sa mga ito, ang isa ay tinatawag na Totems, at ito ay pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Tenmo. Siya ay isang nakakatakot na tao na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya, at ipinakita bilang isang kontrabida. Kinagabihan, tiningnan ni Shugen ang larawan ni Rika na ipinadala sa kanya ni Tenmo at iniisip ang katotohanang gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Nagsisimula siyang makakuha ng mga nakatutuwang ideya at gumulong-gulong sa kama na parang nababalisa. Samantala, nagising si Rika sa kanyang silid at nilapitan mismo ni Tenmo. Sinabi niya sa kanya na makukuha niya ang lahat ng gusto niya, at kailangan lang niyang hilingin ito, pero hindi siya makaalis dito. Bumalik sa totoong mundo, pumunta si Shugen sa dormitoryo ng babae at binisita si Maya. Sinabi niya na walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, at parang nawala siya. Tumingin siya sa laptop ni Rika at nagpa siya na ibalik siya, at sinabi kay Maya na babalik siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, inactivate niya ang kanyang console at tinawagan ang Twinnie bago sabihin sa kanya na handa na siya at mag-teleport sa laro kasama niya. Samantala, si Rudolph at ang kanyang koponan ay nagkakaroon ng party sa lobby ng player pagkatapos na magnakaw ng higit sa 1 milyong yen mula sa mga newbies. Sinabi niya na ang pag-atake sa mga newbie na may maraming pera ay ang pinakamahusay na diskarte, at sinabi sa kanya ni Feb na itago ito dahil hindi siya masyadong cool habang sinasabi ito ng malakas. Sa sandaling iyon, itinuro ni Farce ang isang mukhang malaking lalaki na nakaupo sa isang mesa sa harap nila. Sinabi ni Eugene na pupunta siya sa kanya at tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. Maya-maya ay bumalik siya na may dalang impormasyon na ang lalaki ay ang pinuno ng Generals na parang isa sa mga backbone team ng Precious. Ang kanyang grupo ay napawi ng isang babae na lumabas nang wala sa oras, at tinanggal ang lahat ng kanilang mga gamit. Iniisip nila na ito ay hindi kapani-paniwala at sinasabi na ito ay tiyak na ilang maling impormasyon, at dapat silang nagkaroon ng panloob na salungatan at isang hindi pagkakasundo. Pagkatapos nito, lahat sila ay tumungo para sa isa pang pag-atake at bitag ng isa pang grupo ng 3 mga baguhan. Inilabas ni Rudolph ang kanyang espada at inatake ang isa sa kanila. Biglang, ang lahat ng kanilang mga item at pera ay nagsimulang maubos mula sa kanilang account, at naililipat ito kay Rudolph, at sinabi niya sa kanila na kapag ang account ng isang manlalaro ay umabot sa 0, sila ay puwersahang malalog out, at ang kanilang account ay mawawala. Matapos tapusin ng isa sa kanila, naghanda siyang tapusin na rin ang iba, ngunit sa sandaling iyon, may umatake sa hole mula sa malayo at sinira ito. Tumakas ang mga baguhang manlalaro, at itinutok ni Rudolph ang kanyang espada sa umatake at tinanong siya kung ano ang gusto niya. Siya pala ang parehong babae na umatake kay Shugen sa huling pagkakataon, habang sinasabi niyang nandito siya para tugisin sila. Sinimula ni Farsa ang laban sa pamamagitan ng paglulunsad ng maraming pag-atake patungo sa kanya gamit ang kanyang espada, at sinundan ni Feb at Eugene ang pinagsamang pag-atake at naglunsad ng energy beam.
Ngunit ang babae ay umiwas sa lahat ng ito na para bang siya ay si Wonder Woman, at may outfit na nakasuot ng isang bida sa anime. Nakarating siya sa harap ni Rudolph, at pinalibutan siya ng iba at sinabihan siyang ihulog ang kanyang sandata. Tinitingnan niya ang kanilang mga mukha at sinabing okay, at ibinaba ang kanyang baril para i-activate ang isang gravity cage spell na bitag sa kanilang lahat. Pagkatapos ay tumalon siya at itinutok ang kanyang armas kay Rudolph at sinabihan siyang ibigay ang mga gamit nila. Si Rudolph ay nagsimulang umiyak tulad ng isang bata, at sinabi na dapat siyang pumunta at kunin ang mga bagay mula sa kanyang grupo dahil ang mga ito ay mas malakas at mahalaga. Hinahayaan niya itong maglakad ng malapit sa kanya habang siya ay nag-aarte, at pagkatapos ay inatake siya ng kanyang espada sa sandaling lumingon siya. Tinatawag niya itong walang isip, habang si Feb at ang iba ay tinatawag silang basura dahil sa pagkanulo sa kanila. Sinasabi ng babae na iyon ay isang espada na naglilipat ng kapangyarihan sa pananalapi mula sa isang tao patungo sa isa pa, at sa pagkakaalam niya, inaalis nito ang manlalaro na may kaunting kapangyarihan at ibinibigay ito sa mas mayamang tao. Sumagot si Rudolph ng oo, at ipinahayag na sa kabila ng kanyang hitsura, nagkakahalaga siya ng higit sa 50 milyong yen. Ngunit nagulat si Rudolph habang tinitingnan niya ang kanyang account, at lumalabas na isa siya sa 5 manlalaro sa laro na may mga account na mahigit sa 100 milyong yen. Tumingin ang babae pabalik sa kanya at sinabing hindi niya iniisip na ibigay ang kanyang ginto sa kanya kung kaya niyang dalhin ito, at pagkatapos ay ibinagsak niya ang isang napakalaking brick ng ginto sa kanya at pinaslang ang kanyang karakter sa lugar. Pagkatapos nito, tumalon siya at pumasok sa kanyang karwahe, at tinanong siya ni Feb para sa kanyang pangalan. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Colleen, at siya ay isang babae na nabubuhay para lamang pumaslang sa mga Tomb Raiders na tulad nila. Pagkatapos nito, umalis siya habang nagpapakawalan ng nakakalokong tawa at napadpad sa malayo, habang ang kanyang pangalan ay umabot sa pinakamataas na hanay ng Precious, at nagpa siya silang tapusin siya. Samantala, sa loob ng Totem's Base, iniregalo ng isa sa mga miyembro kay Tenmo ang isang red cellphone na kanyang in-order. Sinabi niya na sa pamamagitan nito, maipapakita niya sa Precious na maaari rin silang maging unpredictable. Tiningnan ito ng chibi ninja girl na si Koshi, at tinanong siya kung ibibigay niya ito kay Rika at sinabing wala na siyang silbi ngayong nasawi na si Yukiro. Ngunit pinigilan siya ni Shiro at sinabihan siyang tumigil. Narinig siya ni Tenmo at sinabi sa kanya na alam niyang hindi niya alam ang tunay na halaga ni Rika, ngunit mauunawaan niya ito sa hinaharap. Pagkatapos noon, binihisan niya si Rika ng isang ganap na hindi ligtas para sa work outfit at binigyan siya ng pulang cellphone, at iniimbitahan siya bilang bagong miyembro ng Totems. Samantala, nakikita namin si Suga na lumilipad sa isang arena sa stage 10 na tinatawag na Twin Batlogate. Gusto niyang makilala ang organizer ng mga laban na ito na tinatawag na Lilong dahil siya rin ang namamahala sa mga kurso ng newbie. Habang lumilipad, napansin niya ang isang lalaki na nagngangalang Takeshi na umaakyat mula sa gilid ng arena. Nag-aalok siya na pasakayin siya sa pamamagitan ng pagpapasakay sa Twinnie, at nalaman namin na si Takeshi ay isang mahirap na ulila na nakatira kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Marjorie. Nakatira sila sa mga slum at halos nahihirapang mamuhay. Nalaman ni Takeshi ang tungkol sa bagong larong ito, at nalaman niya na maaaring kumita ng malaki sa paglalaro nito. Ang lahat ay parang isang blockchain game, ngunit si Marjorie ay nagsasabi sa kanya na gawin ito at nagsisikap na makakuha silang pareho ng isang kibay console. Naglalaro sila at nagsasanay ng marami, at nakakuha si Takeshi ng sandata na nagbibigay daan sa kanya na kumuha ng litrato at itago ang mga ito sa loob nito upang madagdagan ang lakas nito. Pagkatapos nito, maaari niyang gamitin ang mga alaala sa mga larawang iyon bilang panggatong upang lumikha ng mas malalakas na sandata, at gumamit ng malalakas na kakayahan. Isang araw ay nagkasakit ng malubha si Marjorie, at narito na si Takeshi para manalo sa totoong buhay na premyo na 10 milyong yen kasama ang isang ice snow leopard na pamilyar sa laro, na siyang gantimpala para sa pagkapanalo sa torneo na hino-host ni Pangulong Lilong. Sa kabilang banda, si Shugan, isa sa 5 bilyonaryo lamang sa laro, ay lumilipad sa ibabaw ng arena dahil ayaw niyang bayaran ang entry fee na 50,000 yen na in-game money. Sa ibaba, isang labanan ang nagaganap sa arena sa pagitan ng nagpakilalang pinakamahusay na ice mage sa laro, si Mamot, at ang self-proclaimed #1 ice mage sa laro, ang frost magician na si Eugene.
Sina Farce at Feb ay tumingin sa arena, nagtataka tungkol sa mga nakastock up na self-proclaimed na mga titulo, at mukhang nasasabik na tulad sa hitsura ni Rika nang napanaginipan niya si Sugan sa gabi. Di nagtagal, nagsimula ang kanilang labanan, at ginagamit ni Eugene ang kanyang armas upang salakayin si Mamot gamit ang kanyang mga tipak ng yelo, ngunit nagsimula siyang maglakad sa mga ito habang itinaindayog ang kanyang palako na armas. Ang mga bagay ay mukhang masama para kay Eugene, ngunit sa katotohanan, sinusubukan niyang painan si Mamot na lumikha ng maraming tipak ng yelo at tumayo sa gitna para magamit niya ang kanyang mahika, para ay freed siya sa lahat ng mga sirang piraso at manalo sa laban. Habang ang lahat ng ito ay naglalaro sa kanyang isipan, tinanong ni Tuini si Takeshi tungkol sa kanyang opinyon sa kung sino ang mananalo, at sinabi ni Takeshi na wala sa kanila ang mananalo dahil siya ay mas malakas, at ginagamit ang kanyang album upang bigyan ang kanyang sarili ng armor at nabitawan sila ni Tuini pareho. Mula sa lahat ng biglaang pagbabago, nahulog si Sugan sa ibabaw ni Eugene, agad siyang tinapos. Pagkatapos nito, hinahamon ni Takeshi si Mamot at ang mga komentarista na nagsasabi na ayon sa opisyal na aklat ng panuntunan, kung hamanin ng nanghihimasok ang mga kalahok, magiging kalahok din sila. Sa pamamagitan nito, naka-enroll sina Takeshi at Sugan bilang mga kalahok, at nagsimula ang kanilang labanan kay Mamot. Ginagamit ni Takeshi ang kanyang album at ginawa itong isang napakalaking martilyo, ngunit si Mamot ay nagpapatunay na masyadong malakas para sa kanya, at si Takeshi ay natalo lang. Tinitingnan ni Sugan ang kanyang naging laban, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang ginagawa ito ni Takeshi para sa kanyang kapatid na may sakit, at nawawalan siya ng mga alaala sa kanya. Habang lumalaban siya, nalulungkot siya para sa kanya at nagpa siya na lalaban siya sa kanyang lugar tulad ng isang tunay na lalaki. Sa una, mukhang masyadong malakas si Sugan at kayang niyang talunin kaagad si Mamot, ngunit sa halip, kailangan niyang iwasan ang kanyang mga pag-atake habang nananalanggan sa Diyos na hindi siya ma-knockout sa isang atake. Sa lalong madaling panahon, si Mamot ay nababagot sa kanya at nagpa siya na gamitin ang kanyang Ice Magic at I-Freeze ang kanyang mga binti sa lugar. Si Sugan ay nagpupumiglas at nagsisikap na makawala dito, ngunit hindi ito gumana, at si Mamot ay lumapit sa kanya gamit ang kanyang makapal na palakol at pumasok para sa panghuling strike. Sa sandaling iyon, tumalon si Tuini at hinerangan ang pag-atake gamit ang kanyang mga kamay at sinabi kay Sugan na dapat ilibre niya ito mamaya. Itinulak niya si Mamot pabalik at sinabihan siyang maging handa upang makita ang kanyang tunay na anyo, at pagkatapos ay gumamit ng pagbabagong anyo na para bang siya ay magiging isang dragon na may kambal na ulo. Ngunit sa halip, bumalik siya sa isang Tuini, ang dalawang malambot na bola. Nakita sila ni Mamot na cute at hinawakan sila sa kanyang mga kamay, ngunit tumalon si Takeshi at iniligtas sila at sinabing alam niya na ang isang bayani ay nagal iligtas sa mga babae, at mayroon pa rin siyang lakas na lumaban na natitira sa kanya. Nang marinig ang maliit na lalaki na nagsasalita na parang isang may sapat na gulang na lalaki, nakaramdam ng saya ang dalawang malambot na bola at bumalik sa anyo ng tao. Pinasasalamatan niya si Takeshi sa pagligtas sa kanila, at pagkatapos ay nag-transform ng totoo sa pagkakataong ito at talagang naging dragon na may dalawang ulo. Sinuri ni President Lilong ang kanyang mga dokumento, at kinumpirma na siya ay isang napakabihirang high-level humanoid grave beast na pamilyar na kilala bilang S-Class Two-Headed Dragon. Nagtataka ang lahat kung paano nagawang paamuhin ng isang baguhang tulad ni Sugan ang isang pamilyar na may mataas na klas, at nagpa siya ang Tuini na tapusin ito ng mabilis at tapusin ang labanan sa pamamagitan ng pag-atake kay Mamot gamit ang kanyang Emerald Blast Breath, at ginawa siyang crystal para sa Durjan ito sa pulbos at nanalo sa laban. Sa pamamagitan nito, nanalo sila sa torneo, at ibinigay ni Sugan ang lahat ng mga premyo kay Takeshi at nagpas siyang lumakad sa susunod na yugto, kung saan papasok siya sa kursong beginner na hino-host ni Pangulong Lilong. Sa kabilang banda, nagtataka ang Pangulo kung sino si Sugan at nag-aalala kung kasama siya ni Colleen na mahal ang buong tournament na ito noon pa man, habang iniisip si Colleen. Naglakad si Sugan sa lugar para sa kurso ng baguhan at nakipagkita sa dalawang bagong manlalaro na naroon din para sa kurso. Sinusubukan niyang kumilos ng palakaibigan at binabati silang dalawa, ngunit hindi siya pinapansin ng taong may kulay ube na buhok, na parang isang mayabang na lalaki. Samantalang kinikilala siya ng mahilig sa musika na chubby na lalaki, bilang isang mahirap na bata na palaging nagtatrabaho ng mga part-time na trabaho mula sa kanyang klase. Shin pala ang pangalan niya, at siya ang student council president pati na rin ang class batchmate ni Sugan.
Pero hindi niya ito maalala dahil lagi siyang natutulog sa klase or nagtatrabaho sa labas, kaya wala talaga siyang masyadong kaibigan bukod kay Randy at ang imaginary friend niyang si Tommy. Sa sandaling iyon, isang babaeng maputi ang balat na naghahanap ng atensyon ay nag-teleport sa entablado at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanilang tagapagsanay para sa kursong ito na pinangalanang Rose. Tinawag niya ang lahat ng kanilang mga pangalan at ipinahayag na ang taong may kulay ube na buhok ay tinatawag na Tonyo. Pagkatapos ay dinala niya sila sa mabatong yugto at sinabi na ang kanilang aralin ay gaganapin dito sa anyo ng mga aktwal na labanan. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay mga labi ng isang libingan mula 100 taon na ang nakalilipas na lubos na ninakawan matapos talunin ng mga raiders ang kanilang amo. Tumingin si Shin sa paligid at napansin ang 1 toneladang halimaw na nagtatago sa mga anino sa paligid ng mga bangin, at tinanong si Rose tungkol sa kanila. Sinabi niya na sila ay tinatawag na tunnel apes at ipinaliwanag na sila ay medyo mabilis at matalino. Para sa kanilang aralin, kailangan nilang talunin silang lahat, at iminungkahi ni Shin na magtulungan sila. Ngunit tinitingnan ni Tonyo ang kanyang alok, at sinabi na gagawin niya ito sa kanyang sariling paraan. Sa sandaling iyon, lumingon sila at napansin ang isang grupo ng mga tunnel apes na tumatakbo patungo sa kanila. Agad na tumalon sa kanila ang mga halimaw, ngunit itinaboy silang lahat ni Rose gamit ang kanyang malasanji na combo, at sinimulang ipaliwanag ang mga pangunahing kaalaman sa laro. Sinabi niya na lahat ng nagre-rehistro sa laro ay binibigyan ng isang natatanging item na tinatawag na kanilang buster item, at ito ang iyong mga armas. Inilabas ni Shin ang kanyang mga sandata at ipinakita ito bilang isang ginintoang circular blade na tinatawag na Storm-Eyed, habang si Tonyo ay may magarbong gauntlet na tinatawag na Metal Fist. Tinanong ni Shin si Shugan tungkol sa kanyang buster item, ngunit sinabihan siya nito sa pagsasabing hindi ito cool na katulad nila. Sa sandaling iyon, binalaan sila ni Rose na paparating na ang mga halimaw, at lahat sila ay nagsimulang makipaglaban. Sinuntok sila ng malakas ni Tonyo gamit ang kanyang item, at hinampes din sila ni Rose gamit ang kanyang espada, at napagtanto nilang pareho na hindi gumagana ang mga pisikal na pag-atake sa mga halimaw na ito. Sinubukan din ito ni Shugan sa pamamagitan ng pagsipa sa isa sa mga halimaw pabalik sa bangin, at sinabing wala silang pinsala mula sa kanyang pag-atake. Tinanong ni Shin kung paano nila matatalo ang mga ito kung hindi gagana ang pisikal na pag-atake, at sinabi ni Rose na kailangan muna nilang talunin ang kanilang pinuno, na isang higanteng unggoy na may 3 mata na tinatawag na Grand Tunnel Ape. Ang kanyang mahika ang nagpapalakas ng sandata ng iba pang Tunnel Apes. Nagtanong si Shin kung paano nila matatalo ang bagay na iyon, ngunit humakbang pasulong si Tonyo na parang siga na lalaki at sinuntok ang Grand Ape gamit ang kanyang kamao. Pagkatapos nito, ibinagsak niya ito sa lupa at sinundan ito ng isang malakas na suntok na ginagawang isang tumpok ng ginto ang halimaw. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka, at sinabi ni Shin na nakita na niya ang paggalaw na iyon sa isang lugar noon. Sa pagbagsak ng amo na unggoy, sinimula ni Rose na atakihin ang iba sa kanila na parang isang sword princess, at si Shin ay agad na nabighani para sa kanya, at sumasayaw sa paligid ng larangan ng digmaan habang ang kanyang sandata ay nakapaligid sa kanya na parang singsing at tinalo din ang ilan sa mga kaaway. Pagkatapos, hindi nagtagal ay tinapos nila ang kalaban sa buong lugar, at tinanong ni Shugan kung ibig sabihin ay nakapasa sila sa kursong beginner. Nagsimulang magreklamo si Shin at sinabi na gusto niyang utusan pa siya ni Rose. Ngunit sinabi ni Rose na upang makumplito ang kursong ito, kailangan nilang talunin siya at naghagis sa kanila ng ilang sandatang kanay. Madali itong naiwasan ni Shugan habang si Tonyo ay agad na nagpatawag ng isang pamilyar at hinerangan ang pag-ataking ito. Nagulat si Shin at sinabing naglagay siya ng humigit kumulang 500,000 yen ng kanyang sariling allowance sa laro, ngunit walang paraan na maaaring magkaroon siya ng pamilyar doon. At tinanong si Tonyo kung nakakita siya ng mga halimaw at nag-ipon para bilhin ito. Hindi siya pinapansin ni Tonyo gaya ng nakasanayan, kaya lumingon siya kay Shugan at sinabing kung isasaalang-alang kung paano siya palaging nagtatrabaho ng mga kakaibang trabaho, malamang na mahirap siya, kaya hindi niya inaasahan na naglagay siya ng pera sa laro. Matapos siyang kutsain dahil sa pagiging mahirap ng hindi sinasadya, sinabi ni Shin na mayaman ang kanyang pamilya, kaya sisiguraduhin niyang maglalagay ng mas maraming pera sa larong ito para lumakas siya at maprotektahan din si Rose. Pagkatapos nito, sinabihan siya ni Rose na huminto sa pagsasalita at ilabas ang kutsilyo sa kanyang ulo.
Tumangala si Shin at napansin niyang tinamaan siya ng isa sa kanyang mga kutsilyo mula kanina at bumagsak sa lupa. Iniisip na mayroon siyang ilang DNA sa loob niya ngayong nataman siya ng isa sa kanyang mga gamit at nagsimulang magsalita ng may pagkabalisa. Pagkatapos noon, lumingon si Rose kay Shugan at ginamit ang kanyang espesyal na mata upang tingnan ang kanyang sandata, at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya kung paano ito gumagana. Sinabi ni Shugan na hindi ito espesyal, at sa sandaling iyon, sinalakay ni Tonyo si Rose at sinubukang ibagsak siya ng may pagtataka. Iniiwasan niya ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay tumalon pabalik upang ipatawag ang kanyang espada, at maghanda para sa isang labanan. Sa pamamagitan nito, pareho silang nagsimulang magsagupaan ng mga espada, at ito ay naging isang magandang laban habang nagsisimula silang lumipad sa hangin sa kanilang mga pag-atake. Habang pinapanood silang lumalaban, napagtanto ni Shin na si Tonyo ay talagang isang maalamat na pro player na humawak ng titulong world champion sa 3 fighting VR games 3 magkakasunod na taon ngayon. Pero sa taong ito, hindi siya sumali sa anumang mga paligsahan, at ngayon ay narito siya. Nang marinig ang lahat ng ito, lumingon si Tonyo at tinanong silang dalawa kung gusto nilang tumulong, at hindi rin sila makakausad sa susunod na yugto nang hindi siya natatalo. Natuwa si Shin at sinabing mananalo siya sa laban na ito, at ipagtatapat ang kanyang pagmamahal kay Rose. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa kanya habang ina-activate ni Shugan ang kanyang sandata, the Raven Scarf, at gumagamit ng item number 1, First Blood Engage na hinahayaan siyang kopyahin ang kakayahan ng una na matalo sa labanan. Sa tingin niya ay walang kwenta ito, hanggang sa may natatalo at naghihintay na may mahulog. Ngunit pagkatapos ay tinawag siya ni Shin at ipinakita sa kanya ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagpapahintulot sa kanya na maging hindi nakikita at ginawa siyang kasama ng hangin upang siya ay lumipad din. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagpasya siyang tumungo kay Ren at sabihin sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman at nagsimulang lumipad patungo sa kanya habang nagsasalita na parang tulale. Sa kabilang banda, nagawang itulak ni Tonyo si Rose at ibinaba siya sa 15% HP. Magkaharap silang dalawa at naghahanda sa pakikipaglaban, ngunit pagkatapos ay itinulak ni Rose ang kanyang espada sa likod at inatake si Shin, na papunta sa kanya mula sa likuran. Dahil doon, bumagsak si Shin at natalo, ngunit hinawakan ni Shugan ang kanyang kamay at pinakinggan ang kanyang simpleng pag-iisip ng mga bagay-bagay habang siya ay nalog out sa laro. Pagkatapos nito, tumayo si Shugan at hinarap si Tonyo, at sinabi sa kanya na hindi niya matatalo si Rose dahil hindi siya magagapi. Nang marinig ito, nagalit si Tonyo at sinabing siya ang hindi magagapi at nagsimulang makipaglaban kay Rose na parang kumpiyansa. Samantala, ginagamit ni Shugan ang espesyal na kakayahan ni Shin para maging invisible at lumipad sa langit para maghanap ng isang bagay. Sa kalaunan ay nahanap niya itong nagtatago sa isa sa mga minahan, at lumipad habang ibinunyag niya ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang instruktor, si Rose, bilang isang nakababatang bata na nagngangalang Farsa. Ang kanyang kakayahan ay tinatawag na Decoy Mirage at hinahayaan nitong kopyahin ng decoy ang hitsura ng manlalaro nito. Ibinunyag niya na nalaman niya ang tungkol sa kanya dahil kanina inatake ni Shin si Rose mula sa isang blind spot at nangangahulugan iyon na ang tunay na babae ay nakatingin sa kanila na nag-aaway mula sa malayo. Ipinaalam din niya kay Tonyo, at ito ay nagmamarka ng pagkumpleto ng beginner's course para sa kanila, at na-unlock nila ang feature ng mga alicard. Ipinaliwanag ni Farsa na gamit ang card na ito, maaari silang bumuo ng mga partido kasama ang ibang tao at makilala ang kanilang katayuan. Pagkatapos ay tinanong niya si Shugan tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, at sinabi na nahihirapan siyang paniwalaan na siya ay isang baguhan lamang na may pamilyar at napakahusay na kaalaman sa laro. Sinabi ni Shugan na maaaring sabihin niya sa kanya mamaya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit pagkatapos ay tumalon si Tonyo at inatake siya ng kanyang kamao, at sinabi na gusto niyang malaman kung gaano rin siya kalakas. Iniwasan ni Shugan ang pag-atake at tumakbo palayo kasama si Farsa sa isang gusali sa di kalayuan, at tinanong siya kung bakit hindi siya lumalaban. Ipinaliwanag niya na pagkatapos gamitin ang kanyang Decoy Mirage, hindi siya makakalaban ng ilang oras at pagkatapos ay tinanong siya kung bakit tinulungan siya nitong tumakas. Sinabi ni Shugan na gusto niyang makipagpartido sa kanya, ngunit tila nabalisa si Farsa dahil sa pagtatangkang makipaggrupo sa isang maliit na batang babae na tulad niya. Ngunit nakipagpustahan siya sa kanya, na sinasabi na kung matatalo niya si Tonyo sa labas, sasali siya sa kanyang partido at gumawa ng pinky promise sa kanya.
Sa sandaling iyon, pumasok si Tonyo sa gusali at hinamped silang dalawa palabas ng kanyang napakalaking metal na kamao. Nagpa siya siyang pumunta sa full berserk mode ngunit pinigilan siya ni Shugen sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng kanyang diskarte at paggamit ng kakayahan ni Shin, ang Man of the Wind. Sa pamamagitan nito, gumagamit siya ng ilang windbending, at lumilikha ng camouflage na may mga dahon upang labanan siya. Pinagsama niya ito sa kanyang bilis na paglipad at invisibility, at nagawa niyang biglain siya sa pamamagitan ng pagpapaisip sa kanya na hinahampas niya siya sa hangin habang siya ay nakalusot sa isang slash attack sa kanyang binti. Nagalit si Tonyo at sinubukan siyang salakayin, ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagod at napaluhod. Sinabihan siya ni Shugen na sumuko sa harap niya at tapusin ang laban na ito, ngunit sinabi ni Tonyo na hindi siya kailanman susuko sa isang mahirap na lalaki na tulad niya at pagkatapos ay inactivate ang ultimate technique ng kanyang sandata, ang Blade of Tabant na nagpapabago sa kanyang metal na kamao sa isang luxury sports car. Galit na galit siya kay Shugen at nilalagyan ang kanyang sasakyan ng 100,000,000 yen, bago nagpas siyang ibangga ito sa kanya at durgen siya sa ilalim. Hinarap siya ni Shugen sa hamon na ito at tumayo sa harap ni Farson na parang isang kalasag, at sinabihan siyang magtiwala sa kanya. Ipinatong ni Tonyo ang kanyang paa sa gas at dirdiretsong tumakbo papunta kay Shugen, ngunit sa kanyang pagtataka, nataman siya nito, at para siyang tumama sa isang barrier. Ang kotse ay tumilapon pabalik pagkatapos ng impact at lumipad sa hangin. Ipinaalala sa kanya ni Farson na sa mundong ito, ang kapangyarihan sa pananalapi ay ang pinakamataas na kapangyarihan, kaya ang isang taong may mababang yaman ay hinding-hindi matatalo ang isang taong may mas maraming pera, at nagtataka kung sino talaga si Shugen at kung paano siya nagkaroon ng napakaraming pera, na kahit tinamaan ng 100,000,000 charge pero wala pa rin itong epekto sa kanya. Sinabi ni Shugen na hindi niya maaaring sabihin sa kanya ang tungkol doon, ngunit maaari niyang sabihin sa kanya na nawala ang lahat ng kayamanan ni Tonyo at ngayon ay mapipilitang mag-log out at tanggalin ang kanyang account. Ngunit pagkatapos ay napagtanto nila na ang naka-charge na kotse na walang may-ari ay sasabog na parang pampasabog, at tinatakpan siya ni Shugen na parang alpha male. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga mata, at nakita nila ang kanilang mga sarili na natigil sa ilalim ng nakabaligtad na minecart. Tinanong siya ni Shugen tungkol sa kanyang kakayahan sa pagtukoy ng item at sinabing maganda ito, at gustong-gusto niyang mapabilang ito sa kanyang team. Pinaparamdam ni Shugen sa kanya na kapakipakinabang siya at sinabing ilalagay niya ang kanyang email sa kanyang kibay, ngunit sinabi ni Farson na mayroon na siyang masyadong maraming email kaya dapat may ibigay siyang iba sa kanya. Sa sandaling iyon, ipinadala ng agency si Colleen mula sa underground upang imbestigahan kung ano ang ibibigay ni Shugen kay Farsa, at pinaalis niya silang dalawa sa minecart. Lumabas siya sa lupa at sinabi kay Shugen na iniisip niya kung kukuha ba siya ng kursong beginner or hindi, pero kung iisipin na nanliligaw siya sa isang babae habang nagtatago sa ilalim ng minecart, isa siyang bad boy. Tumayo si Shugen at nagsimulang maglakad palapit sa kanya, at sinabing mayroon din siyang ilang katanungan para sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Farson na mag-ingat dahil ginamit niya ang kanyang probang eye para i-scan siya, at karaniwang may asol na apoy ang isang manlalaro na may divine totem sa paligid nila. Ngunit mayroon siyang sampo sa mga iyon. Pagkatapos ay sinundan niya sa pagsasabi na ang tanging manlalaro na alam niya tungkol sa kung sino ang may kakayahang iyon ay si Colleen, na isa sa 5 bilyonaryo sa laro. Hinawakan ni Shugen ang kanyang scarf at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang bilyonaryo babae dito, ngunit pagkatapos ay inatake ni Colleen si Farsa gamit ang isang espesyal na armas na naging manika at nagpatulog sa kanya ng ilang minuto. Sinabi niya na gusto niya itong kausapin ng pribado kaya naman ginawa niya ito, at inatake din siya ng isang nakakarimarim na bala ng halimaw, na bamuka ang kanyang bibig at nakapasok sa kanyang tiyan. Ipinaliwanag ni Colleen na ang isang ito ay tinatawag na Sausage Dragon, at ito rin ang susi niya para mailigtas si Rika. Tinanong siya ni Shugen kung alam niya kung nasaan si Rika, at sinabi niya na hindi siya dapat maniwala sa anumang sasabihin sa kanya ni Tenmo at dapat siyang gamitin para makapasok sa punong tanggapan ng totem. Kapag nasa loob na siya, sasabihin sa kanya ng Sausage Dragon kung saan eksakto si Rika. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang karwahe, at umalis habang tinatanong siya kung nasaan si Tenmo. Sinabi niya na hindi siya dapat mag-alala tungkol doon dahil hahanapin siya ni Tenmo, at pagkatapos ay inatake ang isa sa mga totem assassin na sumusunod kay Shugen mula sa malayo. Pagkatapos, bumalik din sa katinoan si Farsa, at ipinaliwanag sa kanya ni Shugen ang lahat.
Pagkatapos ay lumapit siya sa totem assassin at tinanong siya kung nasaan si Tenmo, ngunit nang hindi niya ito pinansin, ginamit ni Shugen ang kanyang kakayahan ng hangin at sumugod sa kanya pero hindi niya ito nataman. Sinabi ng lalaki na hindi siya inutusang sagutin ang kanyang mga tanong, at nagpas siyang lumayo. Ngunit nang hinabol siya ni Shugen, ipinakita niya sa kanya kung sino ang tunay na boss sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng kanyang pag-atake, at umatake pabalik gamit ang kanyang twin blade. Iniisip ni Shugen na hindi niya maiiwasan ang mga ito, ngunit pagkatapos ay tumalon si Farse at iniligtas siya. Pagkatapos noon, nag-super speed mode ang lalaki at nawala sa kanilang paningin, at tinanong ni Shugen si Farse kung bakit siya pumunta para tulungan siya. Sinabi niya na hindi niya maaaring hayaan ang isang miyembro ng kanyang koponan na masawi ng ganoon, at ang marinig ito ay talagang nagpasaya sa kanya. Sa sandaling iyon, bumalik ang assassin at nagsimulang gumalaw sa paligid nila gamit ang kanyang mga blades sa napakabilis na bilis, at inatake sila ng ilang beses. Pagkatapos nito, sinipa niya pabalik si Farse, ngunit iniligtas siya ni Shugen sa sobrang bilis nito, at napansin nilang pareho ang numerong 32 na nakasulat sa kanilang mga kamay na parang digital counter. Naisip nila na ito ay dapat na ang bilang ng mga beses na siya ay umatake sa mga ito, at nagpa siya na ito ay dapat gumawa ng isang bagay kapag ang isang tiyak na bilang ay naabot. Ano man iyon, nagpa siya si Shugen na tumalon pasulong at naputol ang kanyang sarili sa mabilis na paraan, at ito ang dahilan kung bakit siya pilit na nag-log out sa laro. Pagkatapos noon, ibinato ng lalaki ang kanyang talem kay Farse, ngunit hineranggan niya ito ng kanyang sandata. Sa palagay niya ay gagana ito, ngunit kahit na iyon ay binibilang-bilang isang hiwa, at kailangan din niyang puwersahang mag-log out, at ang timer ng 24 na oras ay ang oras bago sila makapag-login muli. Sa sandaling lumabas si Shugen, nakatanggap si Shugen ng tawag mula sa hindi kilalang numero at sa tingin niya ay si Farse iyon, ngunit nalaman niyang si Tenmo pala ito. Sinabi niya sa kanya na kung gusto pa niyang iligtas si Rika, dapat niyang gawin ang sinasabi niya. Samantala, sa corporate building ng GGC, isang secret board meeting ang ginaganap sa pagitan ng mga lider ng nangunguna sa laro, ang Precious. Napagpasyahan nila na ang laro ay natutugunan ng isang positibong tugon, at sa pamamagitan nito, handa na silang pumasok sa huling yugto at lampasan ang Zero, kasama ang Dark Tiger, isa sa 5 bilyonaryo sa laro, na nakaupo sa ibabaw nito. Ang Precious ang pinakamaimpluwensyang organisasyon sa laro, at para suportahan ang kanilang misyon, mayroon silang 16 na tao na bumubuo sa kanilang nangungunang mga opisyal. Ang lahat ng kanilang mga asset na pinagsama ay sinasabing lumampas sa isang pagsusuri na 2 bilyon yen. Nagulat sila sa Dark Tiger at sinabi sa kanila na ang mga paghahanda ay ginawa at handa na silang masakop ang Zero. Tinanong sila ng Dark Tiger tungkol sa festival sa Stage 18 bukas, at sinabi nilang nakapag-email na sila ng mga transfer ring sa lahat ng manlalaro. Ngunit mayroon silang isang pangunahing alalahanin, at iyon ay ang counter para sa 2 tagapangalaga ay biglang naging mula sa 0 hanggang sa 1. Nangangahulugan iyon na lumitaw ang isa pang 2 tagapangalaga. Nang marinig ito, inutusan sila ng Dark Tiger na hanapin at tapusin ang tagapangalaga na ito anuman ang mangyari. Sa tawag, sinabi ni Tenmo kay Shugen na inibihag niya si Rika, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kaligtasan nito. Bukod pa riyan, isang festival ang gaganapin sa Stage 18 sa lalong madaling panahon. Ito ay isang pagdiriwang para sa mga na-clear ang bawat yugto sa laro, at isa ring preparatory round para sa pagsakop sa Stage 0. Upang masakop ang yugtong iyon, kakailanganin niyang maghanap ng manlalaro na nagngangalang Nishima. Tinanong siya ni Shugen kung paano niya malalaman kung sino ang taong Nishima na ito, at sinabi niya sa kanya na malalaman niya pagdating ng panahon. Dahil doon, pinutol niya ang tawag at iniwan siyang nababalisa gaya ng dati na may mas maraming tanong kaysa sagot. Kinaumagahan, nagising si Shugen at napansin niya ang isang pulutong ng mga lalaki na nagkukumpulan sa isang babae sa labas ng dormitoryo ng lalaki. Iniisip niya kung tungkol saan ito at kung nagpapapicture lang sila sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nalaman niya na ang maliit na batang babae na ito ay walang iba kundi si Farse, at nang siya ay tumawag sa kanya upang iligtas siya, lahat ng iba pang mga lalaki ay tumingin kay Shugen at sinimulan siyang tawagin na isang maswerteng lalaki at isang two-timer, at tumingin sa kanya ng masama. Iniligtas siya ni Shugen at dinala siya sa Academy Cafe, at pinag-uusapan nila ang kanilang bagong nabuong team.
Umorder si Farsen ng isang bungkus ng pagkain na nagkakahalaga ng humigit kumulang 20,000 yen, at tinitingnan ang kanyang kawawang sarili na nag-aalala tungkol sa bayarin kahit siya ay isang 10 bilyong yen na manlalaro. Pagkatapos may ilang mga lalaki na pumasok at tinutokso siya sa pagpalit kay Rika para sa isang batang babae, at tinawag siyang mahirap at isang walang taste. Ngunit tumayo si Farsa at sinabi na siya ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yen sa Gravebuster, at sinabihan silang ihinto ang panggigipit sa kanya. Kaya iniisip ni Suga na habang totoo iyon, ang lahat ng pera ay nagkakahalaga ng wala sa totoong buhay. Ngunit pagkatapos ay nalaman niya na maaari niyang gamitin ang kanyang digital currency in-game upang bayaran ang pagkain sa kafe, at ito ay nagpagalak sa kanyang isip. Ginagamit niya ang kanyang kibay at binayaran ang pagkain, at nagulat ang mga lalaki nang sabihin ng waitress na hindi niya masabi ang buong bilang ng balanse ng kanyang account, dahil mas malaki ito sa maipapakita ng makina. Pagkatapos magpakain ng 2 mangkok ng instant ramen sa kanyang sarili, dinala niya si Farsa pabalik sa kanyang silid, nangongolekta ng higit pang mga masamang tingin sa kanyang paglalakbay at ilang mga target sa kanyang ulo mula sa kalalakihan. Ngunit sa loob, sinabi niya sa kanya ang layunin niya na iligtas ang babaeng ito na nagngangalang Rika, at siya ay inagaw ni Tenmo ng Totem Group. Sinabi ni Farsa na tutulungan niya siya bilang kanyang teammate, at pagkatapos ay pareho silang nag-login sa laro. Dumating silang dalawa sa stage 10 sa isang arena at nakita nilang maraming tao ang nagkukumpulan doon. Sinabi ni Farsa na magkakaroon ng isang kaganapan na magsisimula sa lalong madaling panahon, at ito ay isa sa mga pangunahing lokasyon upang makakuha ng mga anunsyo. Pareho silang nakaupo sa isang tavern, at si Farsa ay nag-order ng mas maraming pagkain na parang sinusubukan niyang makipagkompetensya kay Goku sa isang kompetisyon sa pagkain. Habang nakaupo roon, narinig ni Shugan ang mga tao sa paligid niya na nag-uusap tungkol sa hitsura ng isa pang bilyonaryo sa laro na nakikigulo sa Precious at Totem. Iniisip ni Shugan na siya ang pinag-uusapan nila. Nagsisimula siyang makaramdam ng pagkabalisa, at sinabi na marahil ay oras na niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang ika-6 na bilyonaryo. Ngunit pagkatapos, ang mga lalaking iyon ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Nagsisimula siyang magpanik, ngunit sa kanyang sorpresa, hindi siya pinansin ng lahat at nilagpasan siya sa labasan. Tumingin sila sa labas upang makita ang isang pulutong na mga kalapati, at mga gintong singsing sa mga manlalaro. Ang mga ito pala ay transfer rings para pumunta sa stage 18 kung saan gaganapin ang festival, at kapag silang lahat ay meron na ng singsing, agad silang nag-teleport. Nagpa siya sina Shugan at Farsa na pumunta na rin, at ganoon din, dumating sila sa entablado. Sa kabilang panig, ang Dark Tiger ay nakaupo sa tuktok ng kanyang trono at sinimulan ang pagsakop sa stage 18. Ang plano niyang gawin ay gamitin ang mga mahihinang manlalaro bilang isang meat shield para malinisan ang entablado, at binabantayan sila para atakihin ng mga halimaw at simulan ang pagpuksa sa kanila. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa isa sa kanyang mga opisyal, si Bar Aida, at sinabi sa kanya na tapusin ang mahihinang kalaban para makapunta sila sa boss, tagapangalaga ng yugtong ito. Gumagamit si Bar Aida ng Chain Lightning Combo gamit ang kanyang espada at agad na tinatalo ang lahat ng mga halimaw mula sa entablado sa isang pag-atake, na ikinagulat ng lahat. Kapag nawala na ang maliliit na halimaw, ipinatawag ng entablado ang kanyang boss guardian, na lumalabas na isang malakas na Himomancer na nagngangalang Azler. Sa di kalayuan, nakita namin ang assassin mula kanina na nakatayo sa tabi ng isang babae na may purple na buhok, habang binabantayan ang larangan ng digmaan. Ang babae pala ay si Nishima, at inutusan sila ni Tenmo na maghintay doon para sa huling tagapangalaga na dumating pabalik sa larangan ng digmaan. Ang mga manlalaro ay nagpasya na labanan si Azler at simulan ang pag-atake sa kanya ng sabay-sabay, agad na inalis ang isang braso niya. Ngunit pagkatapos si Azler ay nagsimulang muling mag-regenerate tulad ng isang vampira, at ang kanyang braso ay nagreporma mula sa dugo sa kanilang paligid. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Shugan ang labanan mula sa ibabaw ng isang haligi. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang isang bitak sa espasyo sa itaas niya at lumingon upang makita kung tungkol saan iyon, at natano ang langit bago tamaan sa mukha ni Nishima. Tinanong ni Shugan kung ano ang nangyayari sa kanya, at sinabi niya na sinabihan siya ng kanyang amo na hintayin siya, ngunit nabagot siya, kaya heto siya. Sinabi sa kanya ni Farsa na malakas siya, at nalaman din ni Shugan na siya ang teenager ni Nishima na sinabihan siyang makipagkita.
Tinanong ni Shugan siya kung ano ang kanilang layunin at kung bakit nila inagaw si Rika, ngunit sinabi niya na wala siyang pakialam at sigurado siya na gusto rin niya itong makilala. Pagkatapos nito, ginamit ni Nishima ang kanyang kakayahan at gumawa ng salamin na kumukonekta sa silid ni Rika. Nakikita siya ni Shugan, ngunit hindi niya ito nakakausap, at hindi rin siya nakikita ni Rika. Pero natutuwa siyang malaman na ayos lang siya. Sa sandaling iyon, inatake siya ni Nishima ng biglaan, ngunit umiwas siya, at sinabi niya na sinabi sa kanya ng kanyang amo na malakas siya, kaya gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsusuri at iniskan ang kanyang buster item, na nagpapatunay na ito ang sandata ni Yukiro. Samantala, nagsasaya si Azler sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga manlalaro tulad ng mga NPC na nasasawi bilang collateral damage, at ipinatawag ang kanyang legion ng madugong lamok na umaatake din sa mga manlalaro. Pagkatapos tapusin ang mga manlalaro, binago niya ang mga ito sa dugo at sinisipsip ang lahat ng kanilang katawan upang siya ay mas lumakas pa. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang pulang ilaw na sumisikat sa tuktok ng haligi at tumalon, sinabi na ito ay ang alon at dugo na kanyang hinihintay. Hinarap niya si Shugan, itinutok ang kanyang armas sa kanyang mukha, at sinabing inutusan siyang sundan siya. Ginawa niyang maliit na susi ang kanyang armas bago ito ibinigay kay Shugan at sinabi sa kanya na ito ang susi sa Stage 0. Ngunit bago pumunta doon, kailangan niyang makapasa sa huling pagsubok. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng dugo sa paligid niya at nagbago sa kanyang huling anyo, ang malaking Buddha. Ipinakita niya sa kanila ang isa sa kanyang mahahalagang punto, at tinanong si Shugan kung alam niya kung ano iyon. Tinanong ni Shugan kung ito ay tulad ng kanyang kahinaan or kung ano, at sinabi ni Azler na ito ay totoo. Kakailanganin nilang sirain ito para matalo siya, ngunit dito rin tinatakan ng kanyang lolo ang huling alaala niya. Kaya kapag natalo niya siya, babalikan niya ang kanyang mga alaala sa Stage 0, at pagkatapos ay maaari niyang puntahan ito. Tinanggap ni Shugan ang hamon at lumakad habang ina-activate ang kanyang Raven Scarf. Ipinaliwanag ni Nishima na ang kanyang buster item ay nagbibigay sa kanya ng 7 hiyas na may 7 magkakaibang kakayahan. Ang mga hiyas na nakukuha niya sa pag-activate ay random na na-shuffle, at hindi pa rin siya sigurado kung ano ang ginagawa ng bawat hiyas. Ngunit alam na natin ang tungkol sa unang asol na hiyas na nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang mga kakayahan ng unang kaaway na matapos sa labanan. Nais ni Shugan na mapili ang isang malakas na hiyas at naging masaya kapag ito ay naging pulang hiyas. Hiniling ni Azler sa kanya na ipakita ang tunay na kapangyarihan ng kanyang buster item, at pagkatapos ay sinuntok siya pababa sa lupa. Si Nishima ay tumakas mula roon sa tabi ni Farsa, at nalaman namin na hinarang ni Shugan ang pag-atake gamit ang isang espada na tinatawag na Raven Blade. Sinabi ni Azler na ang isang talem ay walang silbi laban sa kanyang katawan na maaaring muling buuin, ngunit ipinahayag ni Shugan na ito talaga ang Bankai Blade ni Ichigo, at ito rin ay triple ng kanyang bilis bukod sa pagiging matalas. Pagkatapos ay mabilis niya itong tinalo at hinayaan siyang mahulog sa pool ng dugo. Tumingin siya sa kanya mula sa itaas, at napansin niyang sinusubukan niyang mag-regenerate sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo mula sa kanyang paligid. Nagpasya siyang tapusin siya bago niya matapos ang pag-regenerate. Tumalon si Shugan pababa gamit ang kanyang slash attack, ngunit hinaranggan ito ni Azler at pinabalik siya. Mas lumakas pa siya sa pamamagitan ng pagpapalaki pa ng ilang braso at naging mas malakas pa. Nagsimula siyang maglunsad ng mga energy blast mula sa kanyang mga kamay, at sinubukang lumaban ni Shugan, ngunit sinuntok niya ito ng malakas at pinabalik siya sa paglipad, na naputol din ang kanyang espada sa proseso. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang simbolo ng lotus sa ibabaw ng kanyang ulo, at ipinaliwanag na sa loob ng 80 segundo, kung hindi niya makuha ang kanyang core, lahat ng dugo sa kanyang katawan ay mawawala, at siya ay masasawi. Tumingin si Shugan sa kanyang espada at napagtanto na may isang espesyal na uri ng usok na lumalabas dito. Napansin niya na ito ay pure oxygen, at ginagamit ito upang punan ang buong larangan ng digmaan. Binibigyan nito ang lahat ng iba pang manlalaro sa lugar ng pansamantalang stat buff. Sa pamamagitan nito, hinihikayat niya silang lahat na salakayin si Azler at talunin siya, pero parte lang iyon ng plano niya. Pagkatapos ay pinagamit niya si Azler sa kanyang ultimate attack, ang Plasma Dragon. Kapag ang 80 segundo ay tapos na, ginagawa niya siyang sumipsip ng lahat ng dugo mula sa talunang manlalaro. Sa halip na gumaling, ang kanyang katawan ay napuno ng isang pool ng madumi na dugo, at si Azler ay natalo.
Ipinaliwanag ni Suga na gumamit siya ng kaunting chemical upang lasonin ang gutom sa dugo na tagapangalaga, sa pamamagitan ng pag-convert ng oxygen sa kanyang katawan sa ozone. At ngayon ay hindi na siya makakapag-regenerate sa ganitong estado sa loob ng ilang panahon. Kinuha niya ang kanyang core at tinanong siya kung paano gamitin ito. Sinabihan siya ni Azler na dalhin ito sa Stage 0, at malalaman niya. Samantala, ang lahat ng mga manlalaro sa paligid niya ay tumitingin sa kanya nang may paghanga sa pagkatalo kay Azler sa kanyang sarili, at iniisip na siya ay dapat na bilyonaryo din, at nagsisimulang kumalat ang mga alingawngaw. Biglang dumating sa eksena ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara, at ipinakita ang kanilang sarili bilang isang team na tinatawag na Silverbacks. Ang Silverbacks ay lumabas na isang grupo ng mga milyonaryo na nagtatrabaho sa ilalim ng kanilang pinuno, na mayroong mahigit 1 milyon sa mga asset. Sinabi nila kay Suga na ibigay ang core at hilingin sa kanya na umalis, or kung hindi, tatapusin nila siya kaagad. Sinabihan sila ni Suga na isara ang kanilang mga bibig, at bumalik sa susunod na buwan para sa kanilang mga kalokohan. Nang marinig ito, nagalit sila at ipinakita ang kanilang asset bar. Inihayag nila na lahat sila ay may higit sa 1 milyon mga asset, at ang nangungunang tao ay may higit sa 5 milyong yen. Nagsisimula silang magtaas ng mga kamay na parang nanalo na sila, ngunit sinabi ni Suga na ito ay medyo maliit at pagkatapos ay inilabas ang kanyang pamalo, na ikinagulat ng lahat sa pamamagitan ng pagbubunyag na siya ay isang bilyonaryo. Sa pamamagitan nito, pumunta siya sa pasukan sa Stage 0, at sinabi sa kanya ni Azler na siya lamang ang maaaring pumasok mula rito at lumabas, at iniwan nila sina Nishima at Farsa. Pagdating sa loob, nakita ni Shugan ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng puno ng maple, at nakaramdam siya ng nostalgia. Naaalala niya na ito ang lugar kung saan niya dating kasama ang kanyang lolo, at pagkatapos ay tinanong si Azler tungkol sa paraan upang mabuksan ang kanyang mga alaala. Sinabihan siya ni Azler na kainin ang ubod ng prutas sa kanyang kamay. Kapag ginawa niya ito, nagsisimula siyang mag-flashback mula sa kanyang pagkabata kung saan ginamit ng kanyang lolo at inalok siya para sa ritual ng pagbubuklad. Sinipsip lahat ng kanyang tunay na kapangyarihan mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na wala na siyang anumang alaala mula sa kanyang nakaraan, at ito rin ang magpapalaya sa kanya mula sa kanyang sumpa. Ngunit para maprotektahan silang dalawa, kailangan niyang i-seal din ang mga alaala ni Shugan. Ginagamit niya ang prutas para itatak ang mga ito, at pagkatapos ay gumamit ng sarili niyang dugo para lumikha ng tagapag-alaga para protektahan ang susi ng lugar na ito. Ang tagapangalaga na ito ay si Azler, at sa sandaling matapos ang mga flashback, binabati ni Azler si Shugan sa pagiging huling tagapangalaga. Sinabi niya na ang kanyang misyon ay natapos na, at ngayon ay maaari na siyang magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos nito, binibigyan niya siya ng bagong kagamitan bilang regalo sa pamamaalam at hinahayaan siyang lumabas. Sa kabilang banda, ang mga Silverbacks ay nakikipag-ugnayan sa kanilang pinuno na may higit sa 100 milyon sa mga asset, at sinabi sa kanya ang tungkol sa hitsura ng isang bilyonaryo. Sinabi nila sa kanya na malapit na siya sa pasukan sa Stage 0, at sinabihan sila ng kanilang amo na panatilihing sikreto ang koneksyon niya sa Precious. Pagkatapos, inatake niya si Shugan mula sa malayo gamit ang kanyang kakayahan sa cannon shot sa buong mapa. Lahat ay tumitingin sa pag-atake na lumipad patungo sa pasukan, at nalaman na ito ay isang napakalakas na pag-atake na lampas sa kanilang sukat. Papalapit ng papalapit ang pag-atake patungo kina Farsa at Nishima. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Shugan sa portal at hineranggan niya ang pag-atake gamit ang isang kamay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang bagong gear ay gumagawa nito, kaya ang kanyang HP ay halos kasing dami ng HP ng lahat ng mga manlalaro na pinagsama sa yugtong ito. Sinabi niya na tiyak na malakas ang pag-ataking iyon, dahil nakuha nito ang ikalimang bahagi ng kanyang mga health point. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Nishima na hayaan siyang makausap si Rika at sinabihan itong hintayin siya. Sa loob ng ilang araw, ililigtas niya ito, at babalik sa normal ang lahat. Sa kabilang banda, si Shiro ay tumabi kay Rika at sinabi sa kanya na sa loob ng 5 araw, mag-a-activate ang Stage 0. Kung magiging maayos ang lahat, ililipat niya ito kay Shugan gaya ng ipinangako. Pagkatapos nito, sinabi ni Nishima kay Shugan na dadalhin niya siya ngayon kay Tenmo, at nagsimula silang maglakad patungo sa kanyang portal. Ngunit pagkatapos, itong Silverbacks leader na lalaki ay tumalon at nagsimulang umatake sa mga manlalaro sa lugar.
Tumawag siya sa ika-6 na bilyonaryo at sinabihan itong lumaban sa kanya, kung hindi, tatapusin niya ang lahat ng mga peasants dito sa kanyang pangalan. Nagpatawag din siya ng higanteng Golden Ape para durugan silang lahat sa lupa. Nakonsensya si Shogun at tumalon pababa para labanan siya, ngunit nakuha siya ng unggoy sa posisyon at inatake siya ng napakalakas na pag-atake. Bago niya mailabas ang pag-atake, ang lalaking nakamaskara mula sa totem ay sumugod at binago ang direksyon ng kanyang pag-atake sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang mga braso, at iniligtas si Shogun. Lumapit siya sa kanya at pinagaling siya gamit ang titulong doktor niya. Ipinaliwanag ni Nishman na siya ay tinatawag na Purple, at isa siya sa kanilang nangungunang miyembro. Mas nasasabik ang leader ng Silverback na magkaroon ng malalakas na tao na makakalaban. Sinimulan niyang labanan silang lahat at ipinahayag na isa siya sa mga nangungunang manlalaro, malapit ng maging bilyonaryo. Ipinakita niya ang kanyang mga ari-arian na malapit ng maging 1 bilyon. Sinimulan niya silang atakihin gamit ang isang machine gun, ngunit 2 iba pang miyembro ng totem ang tumalon at bumuo ng isang icewood barrier sa kanilang paligid. Hawak nila ang kanilang depensa sa loob, at tinanong sila ni Shogun kung hindi magiging bilyonaryo ang leader non-silverback sa pamamagitan lamang ng pagtalo sa isang maliit na halimaw, tulad ng pagkuha ng isa pang barya. Sinasabi nila na sa Gravebuster, ang mga asset ay nasa ibaba lamang ng 1 bilyon. Para masira ang limitasyong iyon, dapat silang makakuha ng Lone Satyr title na napakakakaiba at bihira. Walang sino man ang talagang nakakaalam ng mga kondisyon ng pagkuha nito, at ang mga ito ay nangyayari ng random. Sa kaso ng nakamaskara na assassin, mayroon siyang napakabihirang titulo ng doktor, at nakuha niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng mahigit 10,000 healing potion. Sa kaso ng Wood Magician, nakuha niya ang kanyang titulo sa pamamagitan ng pagmaster ng lahat ng mahiwagang elemento sa laro. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila na sa pamamagitan ng pagiging 1 bilyonaryo, ang mga manlalaro ay makakagawa ng kanilang sariling panuntunan para sa kanilang mga karakter. Ang isang halimbawa nito ay si Colleen na mayroong higit sa 10 buster item. Naalala ni Shogun na nakuha niya ang kanyang titulo sa pagiging huling Tomb Guardian salamat sa kibay na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Ngunit hindi niya alam kung anong espesyal na kakayahan ang nakuha niya dito. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na sa kasalukuyan ay mayroong 10 manlalaro na malapit ng maging bilyonaryo, at ang Silverback leader ay isang elite sa kanila. Naabot niya ang katayuang ito sa unang taon ng close beta. Ngunit sinisikap niyang makuha ang kanyang Lone Star title mula noon, at pinapaslang na niya ang milyon-milyong manlalaro sa pag-asang makuha ito. Sa madaling salita, isa siyang nilalang na uhaw sa labanan. Sinabi ni Shogun, kahit totoo iyon, hindi siya pwedeng tumayo na lang dito at hayaan ang lalaki na gawin ang gusto niya, dahil kailangan niyang iligtas si Rika. Ayon sa kontrata na ginawa sa totem at sa kanyang lolo, dapat siyang kumilos bilang huling Tomb Guardian at protektahan ang Stage 0 mula sa pagsakop. Habang ang lahat ng iba pang mga manlalaro, kabilang ang Precious, ay lalaban sa kanya at susubukang talunin ito. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang kakayahan, at sa pagkakataong ito ay nakuha niya ang lilang hiyas na karaniwang nagbibigay sa kanya ng sobrang bilis gamit ang kanyang anino at pagbabahagi ng lakas sa isang supercomputer sa kanyang utak. Gamit ang mga perk na ito, iniligtas niya ang lahat sa hadlang at naghahanda na labanan ang leader ng Silverback. Ngunit pinigilan silang dalawa ni Nishima, at sinabihan ng leader ng Silverback na kung naghahanap siya ng makakalaban, maaari niyang hayaan siyang makilala ang kanyang amo, si Tenmo, na isa rin sa 6 na bilyonaryo. Natuwa ang leader ng Silverback sa alok na ito, at sinabi kay Shogun na hindi niya sinasadya ang anumang pagkakasala. Kahit bilyonaryo rin siya, may totem group din si Tenmo, kaya ang pagkatalo sa kanya ay magkakaroon siya ng mas maraming gantimpala. Sa pamamagitan nito, nagpasya silang lahat na tumungo sa base ng totem ng magkasama upang makaharap si Tenmo, ang leader ng totem group.